Sa paglalakbay sa mundo ng mga Diyos, ikaw ay naging anak ng tunay na pamilya ng Changsheng. Ang tatay mo ay ang kasalukuyang emperador ng langit. Ang lolo mo ay isang tunay na Diyos sa mundong ito. Kahit ang tagapangasiwa sa bahay ay may antas ng banal. Ipinanganak sa ganitong makapangyarihang pamilya. Maari ka sanang magpahinga at hindi magpakasipag. Ngunit hindi mo inaasahang ma-activate ang sistema ng mga manggagawa sa iba't ibang mundo. Ang sistema ay nag-utos sa iyo na pumunta sa kailaliman ng ibang mundo upang wakasan ang madilim na kaguluhan. Pakiusap, anong background at anong pagkatao natin. Kailangan mong ipasa ang mga coordinate ng ibang mundo sa pamilya. Para ang Ama ng Langit ay personal na mamuno sa hukbo. At madaling matabunan ng ibang kontinente. Ang salamin ay nagwawakas sa kadiliman at nagtatapos ng kaguluhan. Sa sandaling nagsettle ang sistema, sinabi mo sa sistema. Kung may background, bakit pa kailangan, di ba't ta ngayon? Sa sandaling ito, sa bulwagan ng pamilya Gu. Huminga ka ng malalim at nagsalita ng malakas. Ama, may napakalaking magandang balita akong ibabahagi. Naging interesado si Itay. Sige, ikwento mo. Ama, kanina lang. Habang ako'y nagmumuni-muni sa palasyo. Dahil sa labis na pananabik. Sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa isang estrangherong mundo, naramdaman ang bahagyang sensasyon. Ang sinasabi ay bahagyang totoo, bahagyang peke. Pero tiyak na nakakatakot. Naramdaman ng estrangherong mundo. Biglang nagbago ang mata ng tatay mo. Bilang isang Diyos sa langit. Alam niya ng husto ang bigat ng mga salitang iyon. Yuan, hindi ito isang maliit na bagay. Sigurado ka bang hindi ito guni-guni lang? Noong una, akala ko rin ay guni-guni lang. Pero napakalinaw ng pakiramdam. Kahit malabo, nararamdaman ko. Ang lokasyon ng mundong iyon. At ang ilang pangunahing kalagayan doon. Sabi na, higit pang napapa-breathless ang tatay mo. Batay sa nararamdaman ko. Sa kabilang mundo, sobrang dami ng yaman. Malakas ang enerhiya ng langit at lupa. Maglabas ka muna ng isang malaking pabuya. Tama nga. Mas lumiwanag ang mata ng tatay mo. Ngunit, nagbago ang tono mo. Mabigat ang boses. Parang ang mundong iyon ay nasa gitna ng isang malaking sakuna. May mga makapangyarihang nilalang na walang habas na nananakit sa mga buhay. Na nagdudulot ng matinding galit sa buong mundo. May mga palatandaan ng pagbagsak ng pinagmulan ng mundo. Matapos marinig ang iyong paglalarawan. Tahimik ang iyong ama. Isang mundong puno ng yaman. Isang mundong nagkakaroon ng digmaan sa loob. Isang mundong may tiyak na koordinado. Ang tatlong impormasyong ito ay nagtataglay ng isang napakalaking kayamanan. Isang pagkakataong sapat upang ang pamilya Gu ay makamit ang hindi pa naganap na pag-unlad. Bigla siyang tumayo. Isang hakbang papunta sa harap mo. Inabot ang kamay at niyakap ang balikat mo. Isang napakalawak na espiritu. Biglang pumasok sa loob mo. Naramdaman mong kumirot ang puso mo. Ngunit sa itsura ay hindi ka nagpapakita ng anuman. Pagkatapos ng sandali, binalik ng tatay mo ang kamay. Nararamdaman niya ang isang bagay sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Na talagang napapalibutan ng isang diwa mula sa ibang mundo na puno ng katahimikan at karahasan. Naganap na tumutugma sa iyong inilarawan. Talaga. Na totoo. Sa wakas, kinumpirma ng iyong ama. Tumingin siya sa iyo. Napuno ng hindi maipaliwanag na saya. Pagkagulat at kasiyahan. Akala niya ay nagkaanak siya ng isang pambihirang bata. Ngunit hindi niya inasahan na ang anak na ito ay magdadala sa kanya ng mga sorpresa. Nalampas sa kanyang imahinasyon. Hahaha. Hindi na kayang pigilin ng iyong ama ang kanyang kasabikan. At siya'y tumawa ng malakas sa langit. Ang nakakatakot na presensya ng Diyos ng langit ay umakyat sa kalangitan. Naging sanhi ng bagyo sa siyam na langit. Maganda. Maganda nga. Paulit-ulit siyang nagsabi ng tatlong maganda. Malakas na pinapalo ang iyong balikat. Aking magandang anak. Talagang ipinagmamalaki kita bilang ama. Siya ang buong pamilya Gu na parang kilin. Sinalo ka sa balikat hanggang masakit. Pero nakangiti ka pa rin ng buong buo. Ang tatay mo ay naglalakad ng balisa. Lalong lumiwanag ang mata niya. Hindi pwede. Napakalaki ng bagay na ito. Lumampas na ito sa desisyon ko lang. Biglang siyang huminto. May isang matibay na desisyon sa mata niya. Anak, magaling ang ginawa mo. Tao. Sa kanyang utos. Biglang pumasok ang dalawang gwardiya sa labas ng palasyo. Naupo sa isang tuhod. Hawakan ang utos ng Diyos ng langit. Pumunta sa pinagbabawal na lugar ng pamilya. Gisingin ang ninuno. Gising. Gisingin ang ninuno. Ang dalawang bantay na malapit sa kabanalan ay biglang nayani. Nakita sa kanilang mga mukha ang hindi makapaniwalang takot. Ninuno, ang tunay na batayan ng pamilya Gu, ay isang walang hanggan na nilalang na pumasok na sa mundo ng mga Diyos. Hindi kailanman magigising ang matandang ninuno, hanggang hindi nahaharap ang pamilya sa panganib ng pagkalipol. Ngayon, ang pinuno ng pamilya ay tila gustong gisingin ang ninuno. Hindi sila naglakas loob na mag-isip pa. Nanginginig na tinanggap ang utos ng emperador ng langit. Magiging liwanag na dumadaloy. Mabilis na sumugod sa pinagbawalan. Nakatayo ka lang dyan. Natatakot ka at kabado ang dibdib. Diyos ko, grabe ang laro mo. Gusto mo lang tulungan ang pamilya na ayusin ang sirang sistema. Pero diretsong inilabas ni tatay ang strategic nuclear weapon. Tunay na Diyos sa mundo ng mortal. Isang patak ng pinagmulan ay kayang wasakin ang walang hanggang. Kahit ang buhok ay kayang putulin ang araw, buwan at mga bituin. Ganitong klase ng nilalang ay dahil lang sa isang salita mo. Magigising mula sa kanilang pagkakatulog. Nakaka-excite. Sobrang nakaka-excite talaga. Yuan halika dito. Ang iyong ama ay umupo sa trono sa pangunahing palasyo. Tumango sa iyo. At tinuro ang katabi nitong pwesto. Nandoon ang pangunahing trono ng kanyang pamilya. Ito ang tanging upuan niya, na nagre-representa ng isang tao sa ilalim. Ang posisyon sa ibabaw ng libu-libong tao. Hindi mo tinanggihan. Payapang umupo. Yuan, anak. Pinagmamasdan ka ng iyong ama. Napapaisip siya. Akala ng iyong ama na ang pinakamalaking talento mo ay ang pag-aaral ng kultibasyon. Ngayon, mukhang. Nagkamali ako, anak.
Ang pinakamalaking biyaya mo ay ang iyong kapalaran. Ito'y pagpapala ng langit sa pamilya natin, mga Gyu. Sana lahat ng anak ay tulad ni Guyuan. Ang makapangyarihang emperador ng langit na ito. Hindi nagdamot ng papuri sa sarili. Tuwang-tuwa ka sa puso mo. Pero napaka mapagkumbaba mo pa rin sa salita. Pinuri ng ama. Lahat ay dahil sa masaganang kapalaran ng pamilya. Ito ay bunga ng proteksyon ng mga ninuno. Ang salitang ito ay lalong ikinagalak ng iyong ama. Habang ang mag-ama ay nag-uusap ng mahina. Nagtatakda kung paano hahatiin ang ibang mundo. Nang buong angkan ng Gyu, biglang malakas ang pagyanig. Isang hindi maipaliwanag na kalungkutan. Nakakatakot na aura. Mula sa direksyon ng ipinagbabawal na lugar. Sumiklab pa'y taas. Ang aurang iyon, parang tumawid sa libu-libong taon at espasyo. Sa isang iglap, binalot ang buong mundo ng mga immortal. Sa ibabaw ng langit, lahat ng daan ay nagdadalamhati. Ang mga batas ay nagsisilbing takot. Lahat ng mga eksperto sa Immortal Realm na nakasara ang kanilang mga pintuan. Sa sandaling ito, lahat ay nagulat na bumukas ang kanilang mga mata. Sabay-sabay nilang tiningnan ang direksyon ng pamilya Gyu. May takot sa mukha. Ito ay, ang aura ng tunay na Diyos. Naku, yung mula sa pamilya Gyu, bigla na lang nagising. Sa loob ng templo ng pinakamataas, biglang tumayo ang tatay mo. Nabubuo ang hindi maipaliwanag na liwanag sa kanyang mga mata. Humarap siya sa iyo. May di mapigilang kasiyahan sa kanyang mukha. Yuan CJ. Sama sa iyong ama. Para magpasalamat sa iyong lolo. Sundin mo ang iyong ama. Naging makulay na ulap. Mabilis na lumipad patungo sa pinagbabawal na lugar. Mabilis. Agad silang nakarating sa paligid ng pinagbabawal na lugar. Ito ay isang sinaunang bundok na natatakpan ng kaguluhan. Sa kalaliman ay bahagyang makikita ang isang napakalaking sinaunang libingan. Huminga ng malalim ang iyong ama. Inaayos ang kanyang damit. Sa direksyon ng Xianling. Malalim na yumuko at magbigay galang. Si Gulin Shan kasama si Guyuan ay may mahalagang bagay na ipapaabot. Na nakagambala sa tahimik na pagninilay ng ninuno. Inaasahan naming patawarin kami ng ninuno. Ikaw rin ay nagmadaling gayahin. Na may paggalang na yumuko at magbigay galang. Mga inapo ng Gu pamilya. Guyuan. Paggalang sa matandang lolo. Sa sandaling iyon, lolo daw. Sa mahinang boses. Mula sa malalim na bahagi ng Xianling na malayo. Hindi malakas ang tunog na iyon. Ngunit malinaw na umaalingaw sa bawat kaluluwa ng bawat tao. Lin Chayan Yuan anong nangyari sa akin? Ipaalam mo sa aming ninuno. Ang boses ng iyong ama ay malinaw na. Na iparating sa Xianling sa tulong ng kanyang kaisipan. Hindi ito dahil sa pamilya ay nahaharap sa kapahamakan, kundi dahil sa aming pamilya. Isang napakalaking pagkakataon ang dumating. Sa loob ng Xianling, tahimik na sandali, napakalaking pagkakataon. Muling umabot ang matandang tinig, na may kaunting pagdududa. Pumasok kayo. Pagkatapos ng mga salita, ang kaguluhan sa harap ng pinagbabawal na lugar, automatikong naghihiwalay ng isang daanan. Diretso sa pintuan ng Xianling. Sumusunod ka sa likod ng iyong ama. Maingat na naglalakad sa daanan. Sa lalong madaling panahon, dumating kayo sa harap ng pintuan ng Xianling. Dahan-dahang bumukas ang pintuan. Ang tanawin sa likod ng pinto, hindi ito madilim na libingan, kundi isang malawak na kalangitan ng mga bituin. Sa gitna ng kalangitan, nakatagilid ang isang sinaunang tanso na kabaong. Nakaangat na ang takip ng kabaong sa kalahati. Ang iyong ama ay nagdala sa iyo. Sa harap ng kabaong, mga daang yarda ang layo. Muli siyang yumuko ng malalim. Si Gulin Chen. Magandang araw, ninuno. Ang mga inapo ni Guyuan ay bumabati sa ninuno. Sige na. Wala namang ibang tao rito, di ba? Muling umabot ang boses ng matanda. Sa wakas, nakita mo na ang anyo ng taong nasa loob ng kabaong. Isang matandang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit na yari sa abaka. Kunti na ang buhok, namumukad ka. Puno ng mga wrinkles ang mukha. Ang mata ng matanda. Una siyang tumingin sa tatay mo. Pagkatapos ay tumutok sa'yo. Bumiti siya ng bahagya. Yung batang si Yuan, parang may bahid na konti. Napaka-interesanteng pakiramdam. Kahit ako, nahihirapan akong maunawaan ito. Parang may tumalon sa puso mo. Bago ka pa makapag-isip ng mabuti, ang iyong ama ay agad na. Isinalaysay ang iyong mga sinabi sa matandang ninuno. Kasabay ng salaysay ng iyong ama. Ang mukha ng matandang ninuno ay walang emosyon. Sa wakas ay nagpakita ng kaunting damdamin. Sabi mo, maliwanag na matutukoy ni Yuan ang koordinato ng mundong iyon. Tama iyon. Tahimik ang matandang ninuno. Pagkalipas ng matagal na panahon, itinaas niya ang kanyang payat na kamay. Dahan-dahan. Sa walang hanggan, dahan-dahang mag-click. Yisisizi. Isang napakalawak na mapa ng mga bituin. Agad na lumitaw sa inyong harapan. Yuan tumingin ang aming ninuno sa iyo. Itinuturo ang mundong iyon. Nasaan iyon? Ikaw ay tumango. Sa tulong ng sistema ng nabigasyon, walang pag-aalinlangan na iniunat ang kamay. At itinuturo ang isang napaka-mahinang madilim na gintong liwanag. Sa isang disyerto at magulong bahagi ng mapa ng bituin. Lolo, tatay, pakiusap, tingnan mo. Ang kabilang mundo, nandito lang. Sundin mo ang direksyon ng iyong daliri. Ang mga mata ng tatay mo at lolo mo, nagkakatipon sa isang bahagi ng malawak na konstelasyon. Sa sinaunang bronzong kabaong, yung matandang tinatawag na lolo, na payat at tuso, ay hindi nagsasalita. Para bang ang kanyang mga mata ay nakikita ang lagpas sa oras at espasyo. Tumawid sa walang katapusang kaguluhan. Direktang bumagsak sa madilim na gintong liwanag. Buzz. Ang pinakapayak na kalooban ng daan ng mga Diyos. Gamit ang mga koordinado sa mapa ng mga bituin bilang gabay. Agad na tumawid ng bilyon-bilyong taon lawakan. Naramdaman mo lamang na ang sistema sa iyong isipan ay biglang nanginginig. Nagbigay ng isang mabilis na alarma. Babala, natuklasan ang isang di matukoy na nakakatakot na nilalang. Nanonood sa misyon ng mundo.
Babala, ang koordinato ng mundo ay naibunyag na. Ang sistema ay nagsisimula ng pinakamataas na antas ng lihim na protokol. Lihim na kabiguan. Babala, ang pangunahing lohika ng sistema ay sinusuri. Naramdaman mo ang kaba sa loob mo. Diyos ko, ganun ba kalakas ang ating mga ninuno? Nasa bahay pa rin siya, nakaupo lang. Diretsong naabot ng kanyang espiritu ang lungsod ng Xuantian. Di natin alam kung gaano katagal. Sa wakas, ang tingin ng matanda ay bumalik mula sa mapa ng mga bituin. Dahan-dahang ipinikit niya ang mga mata. Parang nilalasap ang isang bagay. Hi! Murmur na tawa. Mula sa sinaunang kabaong na tanso. Tumawa. Ibig sabihin ay may nangyayari. Kawili-wili. Muling binuksan ng matandang ninuno ang kanyang mga mata. Nakatuon ang kanyang tingin sa iyo. Sa mga mata na yon, mayroong matinding pagkabigla. Puno ng galit. Ang batas ay malinaw. Talagang isang lugar na malapit nang magwawasak. Kinatigan niya ang iyong sinabi. Ang iyong ama ay labis na nasasabik at nakapulupot ang kanyang kamao. Ngunit, biglang nag-iba ang tono ng matanda. Sa gitna ng walang hanggang katahimikan at pagkawasak. Naamoy ko na naman ang isang napakatamis na halimuyak. Iyon ay ang pinakapunot dulo ng mundo na hinog na. Ang huling samyo bago ito tuluyang mabulok. Ang taong nagpasimula ng kaguluhan na yon, ginagamit niya ang gintong likido at mga kaluluwa ng bilyon-bilyong nilalang upang pabilisin ang paghinog ng buong mundo bago tuluyang bumagsak ang mundo. Kainin mo ng buong buo ang lahat ng bunga. Ang ganitong uri ng pinagmulan ng mundo. Kung kaya mong buong buo itong lunukin. Ling Chen, malayo ka pa sa antas ng ama ko. Marahil ay mas lalapit ka pa. Ang pahayag na ito, parang isang kidlat, sumabog sa isipan ng tatay mo. Lumapit pa, sa itaas ng langit. Nandyan ang tunay na santong nasa mundo. Tatay, kahit ang boses niya ay nangangatog. Mas curious ako tungkol sa Yuan paano mo naramdaman ang mundong ito? Narito na. Agad mong sinagot ang mga salitang inihanda mo na. Hindi nakataas o nakababa ang tono. Sumagot ka sa lolo mo. Hindi rin malinaw sa apo. Nangyari lamang ito pagkatapos ng seremonya ng pagdadalaga. Nararamdaman kong tila may pagbabago sa aking katawan ng immortal. May isang tinig na nagtuturo sa akin. Humihingi ito ng tulong sa akin. Humihingi ito ng tulong sa iyo. Nang marinig ito ng matandang ninuno, hindi siya nagduda. Sa halip, siya'y tumawa ng malakas. Hahaha, magandang sinabi. Hindi ikaw ang kumikilos dito, kundi ang mundo ang tumatawag sa iyo. Naiintindihan ko na. Tinitignan ka ng ninuno. Puno ng hindi pa nakitang paghanga at kasiyahan ang kanyang mga mata. Ling Chen, sabi mo dati, si Yuan ay ang anak ng swerte ng pamilyang Gyu. Sa tingin ko, mali ka. Nagulat ang iyong ama. Narinig lang ang matandang ninuno na nagsabi. Hindi siya anak ng swerte. Siya ay biyayang ibinigay sa akin ng langit para sa pamilyang Gyu. Siya ang tagapagdala ng kapalaran na lumitaw sa tamang panahon. Bakit humihingi ng tulong ang mundong iyon sa kanya? Dahil sa kanyang katawan ng immortal na mahahaba ang buhay. Na umaayon sa daan ng mundong iyon. Dahil sa kanyang kapalaran. Sapat na upang dalhin ang huling pag-asa ng isang mundo. Ang tingin ng matanda ay lumipat sa madilim na gintong liwanag sa mapa ng mga bituin. Ang kanyang mga mata ay naging napakatalas. Ganap na mapang-api at walang pagdududa. Isang mundong kusang nag-aalok ng sarili. Isang nalalapit ng ganap na walang hanggang daan. Isang angkan na likas na nagdudulot ng swerte. Kung hindi tatanggapin ng langit, ay siya pang magdudulot ng kasalanan. Ipasa ang aking immortal na utos. Sa boses ng aming matandang ninuno, biglang naging mahigpit at nakakatakot. Tipunin ang lahat ng mga nakatatandang miyembro ng angkan. Sa loob ng isang oras. Sa bulwagan ng kataas-taasang Diyos upang magpulong. Sabihin mo sa kanila, na ako, ang pamilya Gu, ay maglalakbay na. Kapag sinabi ng ninuno na ako, ang pamilya Gu, nasa labas na sa sandaling binanggit ito. Ang nakakatakot na aura ng pagpatay ay biglang sumabog mula sa payat na katawan na yon. Nanginig ang iyong ama. Ang pinagmula ng Diyos sa kanyang katawan ay nag-aalam. Anak, sundin mo, Yuan Ang tingin ng matanda ay muling bumalik sa iyo at naging mas malambot. Sa pagkakataong ito, nakagawa ka ng hindi matatawarang kontribusyon para sa pamilya. Kapag natapos na ang pulong, ako, ang iyong lolo, ay personal na magtatayo ng iyong pundasyon. Personal, na itinatag para sa iyo. Biglang tumalon ang iyong puso. Ito ay isang tunay na Diyos mula sa mundong ito. Na isang buhay na Diyos. Na personal na itinatag ang pundasyon para sa iyo. Isang mortal na hindi pa nagsisimula sa pagsasanay. Anong napakalaking pribilehyo ito. Salamat, Lolo. Pinipigilan mo ang iyong matinding kasiyahan. Magalang na nagpaalam. Tama ang iyong swerte. Sa pagkakataong ito, tinatawag na kontra paggamit ng sistema. Sige na. Nagmamay-ari ang matanda ng kamay. Alantin, dalhin si Yuan sa templo ng pinakamataas. Ako ay susunod agad. Sumama ka kay ama habang lumalabas siya mula sa Xianling. May dala siyang walang hanggang kapangyarihan. At isang napakasaya at mapusok na tinig. Nakalat sa buong isla ng Diyos ng pamilya Gu. Ang utos ng Patriarch. Sa lahat ng matandang nasa angkan. Sa loob ng isang minuto, mabilis na pumunta sa pinakamataas na bulwagan para sa pulong. Walang sinuman ang dapat mawala. Sinumang lumabag, ay parurusahan ayon sa batas ng angkan. Boom! Ang utos na ito ay agad na nagdulot ng malaking alon sa buong pamilya Gu. Maraming malalakas na nagtatago. Lumabas mula sa kanilang mga lihim na pugad. Naging mga sinag ng Diyos. Mabilis na lumilipad patungo sa templo ng pinakamataas. Laban sa kakaibang mundo. Ang apat na salitang ito, nagpasigla sa buong isla ng Diyos ng pamilya Gu.
Ganap na nag-alsa ang ulo nila. Sumusunod ka sa iyong ama. Na dahan-dahan at walang pagmamadali ay lumilipad patungo sa dakilang dambana. Sa buong daan, lahat ng mga miyembro ng pamilya Gu na nakakita sa inyo. Ano man ang antas ng kanilang katandaan, o gaano man kalakas ang kanilang mga kakayahan, ay huminto at tumingin sa iyo. Magalang na yumuko at magbigay galang. Bumabati sa batang Panginoon. Sa kanilang mga mata, puno ng paggalang, kuryusidad, at kaunting sigasig. Walang sinuman ang bobo. Ang bagay na ito ay tiyak na may kaugnayan sa iyo, na hindi maihiwalay. Nararamdaman mo ang mga tingin ng paggalang mula sa lahat ng panig. At sa iyong puso, napakaraming damdamin. Masaya, talagang napakasaya, na narito sa harap ng kataas-taasang dambana. 10 mga presensya na kasing lalim ng dagat, ay maaga nang naghihintay doon. Sila ay mga miyembro ng konseho ng mga matatanda. Ang pinuno, ang matandang estudyante na si Gulin Jiang. Nang makita ka, ay nagdala pa ng 7 na makapangyarihang tao mula sa ika-18 antas. Sabay-sabay silang yumuko ng malalim sa iyo. Natanggap na nila ang balita mula sa tunay na Diyos na Lolo. Naghihintay kami ng masiglang pagtanggap sa iyo, minsan. 8 na mga sukat ng 18 antas ng kapangyarihan. Sa pangkaraniwang araw, isang tapak lang nila. Ang buong kaharian ng mga Diyosa ay nanginginig ng 3 beses. Ngunit sa sandaling ito, sila ay sabay-sabay na nagbigay galang sa isang binatilyo na hindi pa nag-aaral ng sining. Gumagawa ng ganitong malaking galang. Ang iyong ama ay may labis na pagmamalaki sa kanyang ngiti. Alam niya na kayang tiisin ng kanyang anak ang ganitong paggalang. Lumapit ka. Bahagyang yumuko bilang paggalang. Sa tono, mapagpakumbaba. Walang kailangan ng mga tiyuhin at mga nakatatanda na magbigay ng labis na paggalang. Si Guyuan ay nahihiya at hindi makapaniwala. Ang mga salitang ito ay walang kapintasan. Nakapagbigay ito ng ginhawa sa mga nakatatanda sa paligid. Haha, nagpakumbaba ang isda. Ang masiglang si Red-haired Supreme Director Gu. Iyan ang iyong tatay na puno ng paghanga. Ang swerte ay bahagi rin ng lakas. Sa loob ng malaking bulwagan, ang atmosfera ay solemn at seryoso. Naupo ang iyong ama sa pangunahing upuan. Tinitingnan ang mga matatanda sa ibaba. Nang tahimik na sabi, sigurado akong may mga tanong kayo sa puso. Bakit ko biglang ginising ang matandang ninuno? Hindi siya nagtatago. Sinasabi niya ng diretsyo. Dahil natuklasan ko ang isang napakalaking bagong yaman. Na sobrang yaman. At nasa gitna ng gulo sa isang mataas na mundo ng mistikal na kababalaghan. Kahit na may hinala na sa puso. Ngunit nang marinig ang tiyak na sagot, ang mga mukha ng lahat ng matatanda ay nagpakita ng hindi mapigilang kasiyahan at pagkabigla. Itinaas ng iyong ama ang kamay at nagpasalita. Agad na tahimik ang buong bulwagan. Nakatutok ang kanyang tingin sa iyo. Puno ng pagmamalaki at pag-aalaga ang kanyang mga mata. Yuaner, lumapit ka. Umupo ka dito. Tinutukso ka ng iyong ama. Itinuro ang tabi niya. Yung pwesto na kumakatawan sa isang tao na mas mataas sa iba. Lahat ay nagulat. Ngunit walang nagtanong. Dahil lahat ay nauunawaan. Dahil sa natatanging tagumpay na ito. Talagang karapat-dapat ka dito. Wala ka ring tinanggihan. Nang walang pag-aalinlangan, naglakad ka at umupo. Sa mga sandaling iyon, ang payat na anyo ng iyong lolo, si Gujie Laozu, ay tahimik na lumitaw sa upuan ng punong pamilya. Sa trono, lahat ay nagmukhang seryoso. Tumayo na kayong lahat. Magbigay galang at magpasalamat. Tao na ang mga matanda, tumayo na kayo. Bumigkas ang matandang ulo na may pangungutya. Pinatawag kayo ngayon, para sa isang bagay lang. Hindi malakas ang boses ng matanda. Ngunit malinaw na naririnig ng bawat isa. Simula ngayon, ako, si Gujia, ay pumasok sa pinakamataas na estado ng paghahanda. Lahat ng mga kamag-anak na nasa labas ay agad na tatawagin pabalik. Lahat ng mga nakasara na mataas na matatanda ay kailangang gisingin. Ang kayamanan ng pamilya ay ganap na bubuksan. Lahat ng mga mapagkukunan ay bibigyan ng prioridad. Sa pagkakataong ito ng paglalakbay, ang mga kautusan ay manggagaling mula sa bibig ng aming ninuno. Walang duda. Napakadeterminado. Ipinamahagi niya ng maayos ang malaking plano para sa pagsakop sa ibang mundo. Sa isang maayos na paraan, lahat ng matatandang tao sa malaking bulwagan ay nakatanggap ng kanilang mga gawain. Lahat ay sabik na sabik. Labas ang kanilang sigla. Sa huli, ang tingin ng matanda ay napadpad sa iyo. Biglang nanahimik ang buong bulwagan. Nakatutok ang tingin ng matanda sa iyo. Kung totoo mang may puwang ang buong dambana ng kataas-taasan, medyo kinakabahan ka. Ngunit ang puso mo ay nag-aapoy. Habang ikaw ay nag-isip ng kung ano-ano, dahan-dahang umabot ang matanda ng malalim at makapangyarihang tinig. Si Guyuan, ako. Agad kang tumayo. Tumingin sa iyo ang lolo. Nagtanong siya ng may ngiti. Yuaner, alam mo ba kung bakit kailangang labanan ng pamilya Gu ang mga kaaway? Nag-isip ka sandali. At maingat na sumagot. Sabi mo sa lolo, akala ng apo ay para sa karangalan ng pamilya Gu. Maaaring magbigay liwanag sa lahat ng panahon. Hindi kailanman mamamatay. Ngunit umiling ang matandang ninuno. Tama ka sa kalahati. Iniunat niya ang isang tuyot na daliri. Itinuro ang lahat sa loob ng malaking bulwagan. Tayo ay sumasalakay. Tayo ay naninira. Pinapalakas natin ang pamilya. Sa huli, ano ang dahilan? Tumigil saglit ang boses ng ating ninuno. At tumingin sa iyo sa huli, na naging napakalambing, upang hindi na kailangang makipaglaban ang ating mga inapo tulad ng atin. Sa hirap ng buhay, para ang ating mga susunod na henerasyon, ay makatayo sa ating mga balikat, upang makita ang mas mataas at mas malayong tanawin. Para ang ating mga susunod na henerasyon ay makarating na sa katapusan. At sila ang magpapasya kung sino ang leader. Sino ang sumusunod. Malakas ang dating ng kanilang mga salita. Nakakaantig at nakakapukaw ng damdamin. Lahat ng mga matanda ay nanginig ng buong katawan. Sumabog ang kanilang mga mata nang hindi pa nararanasang liwanag. Mas lalo pang mapanukso ang mata ng iyong ama. Naintindihan niya ng malinaw. Naghahanda ang iyong ama para sa iyo.
gamit ang isang digmaan sa labas, para maghandog ng pinakamalaking pagbati sa iyong pag-angat. Lubos kang namangha. Akala mo na ginagamit mo lamang ang kapangyarihan ng pamilya para umiwas sa panganib. Ngunit hindi mo alam na sa mata ng mga nangungunang tao sa pamilya, si Guyuan mismo ang pinakamalaking interes ng pamilya. Sa sandaling ito, isang di maipaliwanag na daloy ng init ang sumiklab mula sa kaibuturan ng puso at kumalat sa buong katawan. Ito ba ang pamilya? Ito ba ang pakiramdam na may mga tao sa likod mo? Kaya't muli narinig ang boses ng aming ninuno. Tungkol sa ekspedisyong ito, ang iyong misyon ay hindi makipaglaban. Hindi rin ito tungkol sa pagpaplano. Ang iyong misyon ay lamang na magpatuloy sa iyong pagsasanay. Lumaki ka at tamasahin ang salu-salo na inihanda para sa iyo. Ang lahat ng bagay sa mundong iyon, ang kanyang pinagmulan, ang kanyang mga batas, lahat ng ito ay magiging sa iyo. Ito ang batayan ng iyong paglalakbay sa daan ng mga Diyos. Tungkol sa mga tinatawag na madilim na kataas-taasan, ang tinatawag na pinagmulan ng kaguluhan, ang tono ng matandang ninuno ay naging magaan. Ngunit may dalang hindi matatangging kapangyarihan. Tutulungan ka naming alisin ang lahat ng hadlang. Kailangan mo lamang na tanggapin ang mga bunga ng tagumpay pagkatapos ng digmaan. Ang mga salita ng matandang ninuno ay parang mga bomba na sumabog sa puso ng lahat. Sobrang nakakagulat ito. Gamitin ang buong lakas ng angkan para maglunsad ng digmaan sa ibang mundo. Para lang sa isang binatilyo na hindi pa nagsisimulang mag-aral. Bilang regalo, ang iyong tiyuhin na si Gudao ay nagbukas ng bibig para magsalita. Ngunit sa huli, isang Diyos ko lang ang nasabi niya. Kaya pala pwede itong gawin. Ang tingin niya sa iyo ay puno ng inggit. Ang iyong ama ay labis na nasasabik at namumula ang mukha. Bigla siyang tumayo, at malalim na yumuko sa matandang ninuno. Ang ama ay may malalim na pag-iisip. Pinasasalamatan ng anak si ama para kay Yuaner. At sa sandaling ito, ikaw ay lubos na nalilito. Ang iyong tungkulin ay mag-enjoy. Magulo ang iyong pinagdaraanan. Naghahanap na naman ng dahilan. Naglalaro na naman. Nagsama na ng buong pamilya. Ngunit sa huli, ang tungkulin mo ay umupo at mag-enjoy. Sobrang saya naman nito. Bakit, Yuan? Ayaw mo ba? Tumingin ang matandang ninuno sa iyo na nakanganga. At nagtanong na may ngiti. Siyempre, apo. Siyempre, apo, talagang ayos na ayos ako. Bigla kang nagising sa katotohanan. At mabilis na tumango. Biro lang, ang ganitong magandang pagkakataon, tanga lang ang hindi tatanggap. Sige na, nagwagayway ang matandang ninuno ng kamay. Kung ganun na ang nakatakda, maghanda na tayo sa sarili nating paraan. Tumingin siya sa'yo. Punong-puno ng pagmamahal ang mata niya. Yuaner, manatili ka. Nangako ako sa'yo, na personal kong gagawin ang pundasyon para sa'yo. Simula ngayong araw, lumipat ka sa aking lugar ng pag-aaral. Hanggang sa makapasok ka sa landas ng pagsasanay. Na tunay na Diyos na buhay, kailangan maging personal na guro ng isang mortal. Muli, nagulat ang mga matatanda sa malaking bulwagan. Alam nila na ang hinaharap na napakalaking bituin ay unti-unting sumisikat sa kanilang harapan. Ito ang buong pamilya ng lolo. Ang sinaunang makina ng digmaan na natutulog ng ilang daang libong taon ay nagsimulang umandar ng may nakakatakot na kahusayan. Ikaw ay dinala ng iyong tunay na Diyos na lolo sa pinagbabawal na lugar ng pamilya. Sa panloob na universo ng mga Diyos na tanso. Lolo, dito ba tayo magtatayo ng pundasyon? Nagmamasid ka ng may pag-usisa sa paligid. Siyempre hindi. Dito, itinuturo ng matanda. Yung lumulutang na tanso na sinaunang kabaong sa gitna ng universo. Pumunta ka roon. Pumunta ka sa kabaong. Nabigla ka. Bakit ayaw mo na naman? Tiningnan ka ng matanda ng pabalang. Gusto ko. Siyempre, gusto ko. Agad mong iinuning ang ulo mo parang gulong ng sasakyan. Biro lang, ito ay tunay na sagradong kabaong ng isang Diyos. Siguradong may lihim pang nakatago sa loob. Tumalon ka ng buong loob. Sumisid sa loob ng bronzeng sagradong kabaong. Makikita mo na ang loob ay isang kalat na dilim. Sa pinakaloob ng kaguluhan, may bahagyang nakikitang berdeng lotus na may sukat na 3 talampakan, na dahan-dahang umiikot. Ito ang lotus na plataporma ng kaguluhan. Nagsimula ng likhain ang mundo. Ang tinig ng matandang ninuno ay marahang umabot. Pumunta ka, umupo ka sa plataporma ng lotus. Ng kaguluhan at berdeng lotus. Parang huminto na ang iyong paghinga. Hindi ka na nagdadalawang isip. Umupo ka nang nakaluhod sa lotus. Sa sandaling umupo ka sa lotus, biglang umalog ang buong lotus. Sumiklab ang bilyong asul na liwanag. Ngayon, gagamitin ko ang kaguluhan bilang pugon, at ang apoy ng Diyos bilang pangpukpok. Muling buuin ang iyong batong espiritu. Muling likhain ang iyong katawan ng daan. Ang malakas na tinig ng matandang anito ay umaalingaw sa iyong isipan. Inukit ang walang katapusang agos ng chaos na enerhiya. Nagwawalang bahala na bumubulusok papunta sa iyong katawan. Bigat. Ang di maipaliwanag na bigat ay biglang bumalot sa buong katawan. Nararamdaman mong nagkakaroon ng pagbabago ang iyong mga buto. Ang pinagmulan ay patuloy na nagbabago. Hindi mo mapigilang umungol. Ang tinig ng iyong guro ay parang martilyo na tumama sa iyong puso. Ang landas ng pagsasanay ay talagang laban sa kapalaran. Kung hindi mo kayang tiisin ang kaunting pagsubok na ito, paano ka pa makakaabot sa mas mataas na daan? Bigla kang nagising. Ang mga sinag ng makulay na liwanag ay sumisikat. Nahulog sa loob ng tanso na kabaong ng Diyos. Naging isang dagat ng apoy. Natuluyang nilamon ka at ang lotus na platform. Ang kaguluhan ay naging enerhiya. Ang apoy ng Diyos ay para sa paghubog. Ang iyong katawan ay nagsimulang magbigay ng nagniningning na liwanag. Sa ilalim ng pag-aapoy ng apoy ng Diyos. Ang posisyon ng iyong dantyan. Isang napakalaking buhawi ang unti-unting nabubuo. Pangunahing estado ng orihinal. Unang antas ng pagsasanay sa lupa. Sa loob ng iyong Danshan Vortex, 100 gintong espiritu ang nagsimulang patuloy na magtipon. 100,000 daan.
10,000 Sa sandaling umabot ang bilang ng espiritu sa theoretical na hangganan. Ang buong panloob na universo ay nanginginig. Ngunit hindi pa ito tapos. Ang balon ay patuloy na umiikot ng mabangis. Ang gintong hininga ng Diyos ay patuloy na lumalabas. 10,000, 15,000, 200,000, ang mga ninuno ay nakatingin sa eksenang ito. May takot sa kanilang mga mukha. Ano ba talagang uri ng henyo ang batang ito? CJ. Ang matanda hindi nag-aalala. Sa halip tumawa ng malakas sa langit. Tunay ngang swerte ang pamilya ko, Gu. Kung ganoon, ngayon, tutulungan kita muli ng buong lakas ko. Biglang siyang huminga ng isang malakas na enerhiya na purong-puro. Isang patak ng gintong likido na naglalaman ng esensya ng tunay na immortal. Biglang pumasok sa pagitan ng iyong mga kilay. Ang iyong katawan, parang isang araw na nilagyan ng pinakapusod na enerhiya. Biglang sumabog ng napakaliwanag na liwanag. Ang dami ng banal na hininga sa iyong pusod. Nagsimulang tumaas ng napakabilis at parang sumasabog. 300,000, 500,000, 800,000. 1,000,000 kapag ang bilang ng banal na hininga. Sa wakas, nang umabot ito sa 1,000,000. Lahat ng espiritu ay biglang humigpit papasok. Nagtipon upang maging isang gintong Diyos. Ang Diyos na iyon ay nakaupo sa gitna ng vortex. May marangal na anyo. Ang mukha ay katulad mo, walang kaibahan. Tulad ng pinagmulan ng walang hanggan, malinis. Nagtipon ng milyon-milyong espiritu. Magiging Diyos na ang kanyang kapalaran. Hindi na ito basta pagwasak ng mito. Nagsusulat na siya ng isang bagong mito. Tinitingnan ng matanda ang eksena. Nanginginig siya sa sobrang kasiyahan. Alam niya na siya mismo ang lumikha para sa pamilya. Ng isang tunay na halimaw. Sa loob ng bronze na libing, unti-unting humuhupa ang kalituhan. Unti-unting nawawala ang apoy ng immortal. Nauupo ka sa berdeng lotos na trono. Damdamin ang enerhiyang nasa loob mo, na para bang pwedeng punitin ang kalangitan at lupa. Pakiramdam mo ay parang hindi totoo ang lahat. Dahan-dahang buksan ang iyong mga mata, boom. 2 gintong liwanag ng Diyos ang sumabog mula sa iyong mga mata. Binusaw ang mga ulap ng kalituhan. Nako, nagulat ka pa mismo. Tumayo ka mula sa trono ng lotos. Nakatutok sa matandang ninuno sa labas ng kabaong. Magalang na nagbigay pugay. Maraming salamat, Lolo, sa pagbuo ng aking batayan. Sa ganitong kabutihang muli, hindi ko kailanman makakalimutan, Apo. Tawa na. Walang ibang usapan sa pamilya. Ngumiti ang matandang ninuno at tinulungan ka. Talaga namang nagbigay ka sa akin ng napakalaking sorpresa. Mula ngayon, ikaw na ang karapat-dapat na pinakamagaling sa lahat ng panahon. Medyo nahiya ka sa mga papuri. Sa oras na ito, isang malamig na mekanikal na boses ang biglang umabot sa iyong isip. Ding! Nakatuklas ng makabuluhang pagbabago sa antas ng buhay ng host. Babala. Ang paunahing datos ng host ay lumampas. Lampas sa makakayang limitasyon ng sistema. Nagkaroon ng hindi kilalang salungatan sa mga modul ng sistema. Sinusubukan mag-restart. Nabigo ang restart. Sunod-sunod na mabilis na alarma at mga garbled na teksto. Nagsisisigaw sa iyong isipan. Napatigil ka. Halos nakakalimutan mo na ito. Na-update na ang bagong misyon. Makaligtas sa paunahing misyon sa gitna ng dilim at kaguluhan. Nakatapos na ang gantimpala na Supreme Bond. Maaaring ipamahagi pinararami ng 3. Main Quest 2, papatayin ang isang Dark Supreme. Nabago na. Update ng misyon, saksi sa pagbagsak ng isang Dark Supreme. Pangwakas na misyon, tapusin ang kaguluhan na ito. Sa pamamagitan ng pagbabago, a-update ang misyon. Saksi sa pagtatapos ng kabuluhan na ito. Sistema o sistema. Sa wakas, nagising ka na. Nagbigay ka ng thumbs up sa sistema sa isip mo. Ding, bagong gawain, gantimpala, pinakamataas na buto. Nakamultipli ng 3 na ipamahagi na sa espasyo ng sistema. Maari mong kunin anumang oras. Direkta nang naipamahagi ang mga gantimpala. Isang pag-isip mo lang. Ipakita ang palad. Humigit kumulang na 3 piraso ng banal na liwanag. Ang malakas na tunog ng dao at ang pinakasupremong buto ay biglang lumitaw. Nakatayo sa iyong palad. Tinignan ng matandang ninuno. Medyo nagulat. Ipinanganak na may dao na buto. At 3 pa nga. Talagang kakaiba ang swerte mo. Para sa kanya, mas parang ito ay swerte mo na sumisikat. Ito ay isang magandang palatandaan na kusa ng ibinibigay ng langit at lupa. Okay naman, pero pakiramdam ko medyo sobra lang. Hawak mo ang 3 buto sa kamay mo. Sabi mo nang basta-basta. Nang marinig ng matandang ninuno ang 2 salitang ito, hindi ko mapigilang kumurap ang aking mata. Sadyang may likas na kakayahan. Isang bagay na pinapangarap ng maraming henyo. Ngunit sa iyo, ito ay naging labis na. Ngunit nang isipin ko ito, ang aking apo ay nakabatay sa kahalumigmigan ng bughaw na lotus. Sa tunay na apoy ng Diyos at enerhiya para sa pagbuo ng katawan. Ang kanyang mga buto ay lumampas na sa tinatawag na daan. Para sa kanya, ang mga pinakamarangal na buto na ito, talagang hindi gaano kahalaga. Sa loob ng 7 araw, parang isang iglap lang. Sa ibabaw ng Diyos Isla ng Gyu. Isang dambuhalang pinto na sumasaklaw sa libu-libong milya. Kahit na nakatayo ito sa gitna ng kalawakan. Sa ilalim ng pinto ng Immortals. Ang masikip na dagat ng tao ay nakabuo na. Ang matinding puot sa labanan. Halos napinta ang langit ng sangkatauhan. Napuno ng puot sa buong kaharian ng mga Diyos. Lahat ng mga walang kamatayang puwersa ay nagulat. Kumilos na ang pamilya Gyu. Ano ang balak nila? Hindi ko alam pero kaya nilang maghanda ng ganitong laban. Ang plano ay tiyak na hindi. Magpapalaya sa mga angkan. Huwag kayong magpapasikat sa problema ng Gu pamilya. Sa isang iglap, ang buong sangkatauhan ay nagkakagulo. Habang si Tatay Guling Tian ay nakasuot ng emperador na kasuotan. Nakatayo sa harap ng trono ng pinakamataas. Humihikbi ng malamig. Ang kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang sumabog. Ang mga nakatago sa kailaliman ng kawalang hanggan, na sinisikap na sumilip. Sa sandaling ito ay sabay-sabay na nagkawasak. Ang pamilya Gu ay naantala.
Ang mga di mahalagang tao ay umatras. Ang napakamakapangyarihang boses ng iyong ama ay umabot sa buong kaharian. Ipinahayag sa lahat. Matapos gawin ang lahat ng ito, tumingin siya sa iyo at sa iyong lolo at tatay. Lolo ng iyong yunor at tatay. Gusto ko ring pumunta. Tumingin ka sa napakagandang tanawin. Parang ang lahat sa iyong katawan ay nag-aalab. Napaka-exciting na bagay. Paano ka mananatili sa bahay mag-isa? Impossible. Nababaliw ka, napakunot ang noo ng tatay mo. Halos humihinto na ang hininga ni Lo Bingyao. Guro ng daan, sinaunang punong tsa. Hindi ba't ito ang espiritu ng langit at lupa na matatagpuan lamang sa pinakalumang mitolohiya? Huwag ka na. Medyo naiinis ka na. Bakit ang tagal mong kumilos? Mag-alog-alog ka ng medyo mainis na parang nagagalit. Kumuha ng isang tila hindi kapansin-pansing bote ng jade. Diretso itong inihagis sa mga bisig ni Lo Bingyao. Ito para sa'yo. Mayroon itong 10 piraso ng broken sacred pill. Ang sinumang nasa ilalim ng sacred realm ay makakakain ito. At makakabreak through ng isang malaking antas. Walang masyadong side effects. Yung sirang espada mo, bibilhin na lang ng batang ito. Nang matapos sabihin, hindi mo na siya hinintay na makabawi. Diretso kang nag-extend ng kamay. Isang di nakikitang puwersa ang humata. Ang espada ng pagpatay sa Diyos sa kamay ni Lo Bingyao ay hindi na nakontrol at nahulog. Dahan-dahang bumagsak sa iyong kamay. Si Lo Bingyao ay otomatikong yakap ang perlas na bote sa kanyang dibdib. Nabigla ang buong katawan niya. Wasak. Wasak na banal na pil. Sa ilalim ng banal na estado. Diretsong nakatawid ng isang malaking antas. Pakiramdam niya parang nananaginip siya. Ganitong kalakas na pil. Siya. Sadyang itinapon niya lang ito. At bigla pa itong 10 piraso. Para lang ipalit sa kanyang sirang Zushan Sword. Ano bang klase ito ng kalakalan? Ito ay malinaw na isang hayagang gantimpala. Isang hindi pa nararanasang pagkabigla at epekto. Ang sumabog sa puso ni Lo Bingyao. Palagi niyang iniisip. Siya ang pinakamataas na nilalang sa Xuantian Continent. Ngunit hanggang sa araw na ito, nalaman niya kung gaano siya kaliit, gaano siya kahirapan. Ang espada ay maganda naman, kaya lang medyo luma na. Hawak mo ang Zushan Sword. Sinubukan mo ito. Tatay, bumaling ka at tinawag mo. Uy, Yuan-er. Anong nangyari? Ang tatay mo ay mabilis na tumakbo papunta rito. Pakihingi naman ako ng isang tagagawa ng armas para ayusin ang espada na ito. Dagdagan pa ng magagandang materyales. Gawing maganda. Ihulog mo lang ang Sword of Zixian sa kanya ng basta-basta. CJ, tinanggap ni Uncle 3 ang espada. At sandaling tiningnan si Lo Bingyao na nakapako pa rin sa bato. Umiti ng nakangisi. Yuan-er, ano nang gagawin sa batang ito? Mukhang may potential siya. Baka, pwede mo siyang dalhin bilang katulong. Katulong. Biglang nanginig si Lo Bingyao. Nagising mula sa kanyang petrified na estado. Ako, ang dakilang emperatrice ng Xuantian, ay talagang mauwi sa pagiging katulong ng iba. Hinawakan niya ang kanyang kamao, na ang mga kuko ay malalim na pumasok sa kanyang palad. Hindi matanggap. Ngunit sa huli, naging isang malalim na pakiramdam ng kawalang kapangyarihan. Paghihimagsik. Ano ang dapat ipaglaban? Alilang. Tumingin ka sa kanya. Kailangan kong sabihin. Talagang maganda ang babaeng ito. Ngunit, sobra na ang mga alila sa paligid mo. Ayaw ko munang magdagdag ng tao. Sige na. Wala akong kakulangan sa tao. Inilayo mo ang iyong kamay. Walang interes. Ngunit, nagbago ang iyong tono. Hinaplos ang iyong baba. Ang mundong ito ay sira-sira na ngayon. Walang kahit isang tao na makakapag-asikaso. Tingin ko ikaw ay tila ang may pinakamataas na kakayahan sa mundong ito. Si Lo Bingyao ay nainip at napilitang tumango at sumagot. Sa iyong sinabi, na sinabi mo, ang maliit na babae na si Lo Bingyao ay tao mula sa Xuantian Continent. Emperador. Emperatrice tumango ka. Sige na, dahil ikaw ay emperatrice. Kaya sa hinaharap ang mundong ito, ikaw na ang bahala dito. Sabi mo lang, parang nag-aasikaso ka ng isang bagay na walang halaga. Ano? Nagtaka ulit si Lo Bingyao. Siya. Ano ang sinabi niya? Ibigay ang mundong ito. Iwan mo sa akin. Ang ibig kong sabihin, simula ngayon, ikaw, Lo Bingyao, ay ang kinatawan ko sa mundong ito. Ipinahayag mo ng medyo nairita. Ang iyong misyon. Tulungan mo akong pamahalaan ang mundong ito. Ibalik ang kaayusan. Patahimikin ang mga nilalang. Saka, tulungan mo akong kolektahin ang mga yaman ng mundong ito. Mga nakakatuwang bagay at iba pa. Siyempre, hindi ka naman nag-iisa. Sa hinaharap, ikaw na ang akin. Nasa likod mo ako. Sa mundong ito, maaari kang lumakad ng tuwid. Kung may hindi sumasang-ayon, ibigay mo ang aking pangalan. Yakapin mo ang iyong mga braso. Bahagyang itinaas ang panga. Tamang-tama ang postura. Bibigyan kita ng pagkakataon na maging tagasunod ko. Kumusta? Gusto mo ba? Tagasunod. Kinatawan. Ang utak ni Lo Bingyao ay ganap ng hindi makapag-isip. Nabigla. Sobrang biglaan. Akala niya, ang pinakamainam na mangyayari sa kanya ay mahuli at maging isang mapagpakumbabang katulong. Ngunit hindi niya inasahan. Hindi siya sinaktan ni kabilang panig. Sa halip, binigyan siya ng isang pangakong hindi niya maiisip na matutupad niya kahit sa panaginip. Paano? Ayaw pa rin. Nakakunot ang iyong noo. Sasabihin ko sa'yo, yung mga taong gustong sumunod kay Guyuan, mula sa Nanyang Gate Saxenyo, makapunta sa Baitangmen, binibigay ko sa'yo ang pagkakataong ito. Kung nakikita kong maayos ka pa rin, huwag kang magpabaya. Lo Bingyao ay nanginig buong katawan. Sa wakas, nakalabas siya mula sa matinding gulat. Alam niya, ito ang kanyang nag-isang pagkakataon. Siya mismo, at ang nag-isang pagkakataon. Sa buong kontinenteng Xuantian, wala na siyang alinlangan. Sa'yo,
Naupo sa isang tuhod, kaninang kanan sa dibdib. Gumanap ng pinakamarangal na seremonya sa kontinenteng Xuantian. Lo Bingyao, nais kong sumunod sa batang Panginoon. Nangangako ng tapat na paglilingkod. Hindi tatalikod. Ang kanyang tinig, maalab at matatag. May bigat sa bawat salita. Mula sa sandaling ito, hindi na siya ang nag-iisang nagtataguyod. Na walang tulong, ang emperatris ng Xuantian. Siya ay mula sa angkan ng Changsheng. Ang pinakamagaling sa lahat ng panahon. Tagasunod ng batang iyon. Lanan, maganda. Tumango ka kung nasisiyahan ka. Sa wakas, nakahanap din ako ng maaasahang katulong. Mula sa iyong storage ring, kumuha ka ulit ng isang token na may nakaukit na due. Inihagis mo yon sa kanya. Ito ang aking pagkakakilanlan na token. Hawakan mo ito. Kung sakaling may hindi ka kayang lutasin na problema, basagin mo lang ito. Magpapadala ako ng tao para tulungan ka. Isa pa, huwag mo na akong tawaging Xiaozu. Nakakairita pakinggan. Tawagin mo na lang akong Gongzi. CJ. Gongzi. Dahil sa dalawang kamay, tinanggap ni Luo Bingyao ang medalya. Tulad ng isang yaman. Sige na. Walang problema, magpatuloy ka na sa ginagawa mo. Nag-wave ka. Tama. Huwag kalimutang tawagin lahat ng mga natitirang sundalo mo. Yung mga kalat na nakuha ng tatay ko sa ikatlong tatay mo. Ay naku. Ito ay mga nakuha. Kailangan pang humanap ng tao para dalhin ito. Luo Bingyao. Tumingin siya sa lugar na puno ng mga hukay sa Zhangchayan Ancient Land. At sa paligid ay nakatambak na parang bundok. Anumang bagay na ilabas ay sapat na upang magpabaliw sa mga malalakas na tao. Mga mahalagang gamot. Hindi niya napigilan ang pag-urong ng kanyang labi. Ito. Lahat ng ito ay kalat. Ang binatang ito. Ano ang kahulugan ng kalat? Mayroon bang mali sa pagkaintindi niya? Pero, hindi siya makapagtanong ng marami. Kaya't magalang siyang tumugon. Ginoo, agad na gagawin ni Bingyao ito. Pagkatapos sabihin, tumayo siya. Naging isang sinag ng liwanag, na lumipad patungo sa malayo. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang likod, ay hindi na puno ng determinasyon at lungkot, kundi puno ng hindi pa nararanasang pag-asa. Sigla, si Luo Bingyao ay bumalik sa pinakamabilis na paraan. Sa huling pinagtataguan ng mga tao, sa banal na lupa ng Tianxuan, nang lumitaw ang kanyang pamilyar na anyo, sa ibaba ang mga libu-libong tao na nagbabantay, ay sumabog sa malalakas na sigaw ng kasiyahan. Ito ay ang Emperatrice. Bumalik na ang Emperatrice. Isang matandang santo na may puting buhok, ay nanginginig na lumipad papalapit. Kagalang-galang na Ginoo. Sa wakas, bumalik na kayo. Sa kabila ng mga sinaunang libinan ng langit at lupa, tumingin si Luo Bingyao sa mga nag-aalalang mamamayan sa harap niya. Humigop siya ng malalim na hangin. Malakas na inihayag. Mga Ginoo, pakinggan niyo ako. Ang madilim na kaguluhan na sumasalanta sa ating Xuantian continent sa loob ng daan-daang taon ay tapos na. Tapos na. Boom! Ang kanyang mga salita, parang isang kidlat mula sa langit, na sumabog sa isipan ng lahat. Ang buong banal na lupa ng Tianxuan. Una ay tahimik. Pagkatapos ay sumabog ng hindi kapani-paniwalang sigawan. Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? Tayo ay nailigtas. Sama-samang umiiyak ang napakaraming tao. Ang matandang santo ay labis na emosyonal at umiiyak. Kagalang-galang na hari. Ito, ano ba talaga ang nangyayari? Yung Diyos na galing sa labas ng mundo. Sino kaya siya? Ikinuwento ni Luo Bingyao ang lahat ng kanyang nakita at narinig sa Zhangchayan Gudi. Nang tapat at totoo sa lahat. Nang marinig ang tungkol sa mga hindi matatalo na Dark Supreme, na madaling napatahimik. Nang marinig na kahit ang Dark Ancient Emperor, lahat ay pinigilan ng isang suntok. Nang kunin sila bilang mga sakay, lahat ay nagulat na hindi makapagsalita. Mahal na hari, ang ibig mo bang sabihin na ang ating Xuantian kontinente ay nailigtas ng mga Diyos mula sa labas ng mundo? Maaari nating sabihin. Tumango si Luo Bingyao. Ang kanyang ekspresyon ay naging labis na seryoso. Mula ngayon, ang Xuantian continent ay may bagong may-ari. Ang kanyang bagong may-ari ay isang binatang nagngangalang Guyuan. At ako, si Luo Bingyao, ay nanumpa na ng katapatan sa Ginoo. Bilang kanyang kinatawan sa mundong ito, nang marinig ang mga salitang ito, muling natigilan ang lahat. Nagbago na ang may-ari ng mundo. Ang Emperatrice ay nanumpa ng katapatan sa iba. Ito, paano maaaring ito? Isang batang general ang hindi mapigilang tumayo at tutulan. Matagal na nating nalampasan ang dilim at kaguluhan. Paano tayo muling magpapasako? Mali. Malakas na sigaw ng matandang santo. Tinitingnan ni Luo Bingyao ang reaksyon ng lahat. Tila ito'y inaasahan na. Tahimik siyang tumingin sa batang general. General Zhang, tatanungin kita, kung hindi dahil sa pagdating ng anak at ng kanyang mga tauhan, maaari ba tayong manalo laban sa madilim na sinaunang emperador? Bumuka ang bibig ni General Zhang. Ngunit walang lumabas na salita. Maaari ba nating mapayapa ang madilim na kaguluhan? Ulo ni General Zhang, nasa mas mababang antas na. Maaari ba nating ibalik ang sigla sa mundong puno ng pinsala? Maaari ba nating muling buhayin ito? Tahimik si General Zhang. Tumingin si Luo Bingyao sa lahat. Ang boses niya ay naging mataas at makapangyarihan. Hindi lahat. Ay ang prinsipe. Nagbigay sa amin ng pag-asa. Siya yon. Nagbigay sa mundong ito ng pagkakataong mabuhay muli. Sa tingin niyo, ang maglingkod sa kanya ay isang kahihiyan. Sinasabi ko sa inyo, hindi ito kahihiyan. Ito ay karangalan. Ang makasunod sa isang dakilang nilalang tulad ng Ginoo ay isang biyayang hindi makakamit ng buong Xuantian continent sa walang buhay. Lahat ay yumuko na may kahihiyan sa kanilang mga mukha. Luo Bingyao tinitigan ang tahimik na mga tao. Mula sa kanyang dibdib, maingat na inilabas ang jade bottle na ibinigay niya. Alam ko, maaaring may mga duda pa kayo sa loob. Pero kapag nakita niyo ang munting bagay na ipinagkaloob ng binata ng basta-basta, malalaman niyo ang layo ng pagitan natin sa kanya.
Gaano kalaki talaga? Binuksan niya ang jade na bote. Boom! Isang amoy ng napakatinding elixir na hindi maipaliwanag. Agad na bumalot sa buong Chanshu Holy Land. Lahat ng nakamoy ng elixir. Ang mga sugat sa kanilang katawan ay mabilis na gumagaling. Mga cultivator na naipit sa bottleneck ng maraming taon. Parang nararamdaman ko na may bahagyang pag-urong sa aking espiritu. Ito. Ano itong banal na pilulang ito? Nabigla ang matandang banal na Panginoon. Si Luo Bingyao ay naglabas ng isang piraso ng pilula. Ipinatong sa palad. Ang pilulang ito, pinakalan ng pagsira sa banal na pilula. Sabi ng binata, sa ilalim ng banal na teritoryo, kailangan lang ng isang pagsusubo upang hindi napansinin ang hadlang, at direktang makalagpas sa isang malaking antas. Ano? Sa pagkakataong ito, pati ang matandang banal na Panginoon, hindi na makapagpigil ng sarili. Tumingin si Luo Bingyao sa batang General. General Zhang, nasa tuktok ka na ng 13 antas ng Diyos, di ba? Tama. Tumango si General Zhang. Ang gamot na ito, ipagkakaloob sa iyo. Ibinigay ni Luo Bingyao ang pil sa kanya. Ikaw, nangahas kang gawin ito sa harap ng lahat. Inumin mo ba ito? Nakita ni General Zhang ang pil na ipinasa sa kanya. Natatulala siya. Matagal na siyang nakulong sa tuktok ng 12 antas ng kalikasan, 50 taon na ang nakalipas. Banal na lupa. Ito ang kalagayan na kanyang pinapangarap. Hindi ko magagawa. Si Zhang Cheng ay nayanig. Nakaisang tuhod siya sa lupa. Ako'y nagtataka lamang sa hindi ka panipaniwala. Handa akong subukan para sa inyong kataas-taasan. May isang sandla ng determinasyon sa kanyang mga mata. Lumilitaw. Kung sakali. Totoo nga. Hindi na siya nag-alinlangan. Sa harap ng libu-libong mga titig, itinaas ang ulo. Inilunok ang pil sa kanyang tiyan. Ang elixir ay natutunaw sa loob. Naging isang banayad na daloy ng init. Walang nangyaring anuman. Sa gitna ng tao, may narinig na halos hindi marinig na buntong hininga. Maraming tao ang nagpakita ng pagkadismaya sa kanilang mga mukha. Tama nga. Saan na ba makakakita ng ganitong kamangha-manghang elixir sa mundo? Umiti ng bahagya si Zhang Cheng na may halong pay. Handa nang humingi ng patawad sa Empress. Bang! Isang nakakatakot na enerhiya ang sumabog. Bigla mula sa loob ni Zhang Cheng. Sumabog ng malakas. Gintong banal na liwanag. Parang pagsabog ng bulkan. Lumipad pa itaas sa kalangitan. Ang mga batas ng langit at lupa ay tila baliw na dumadaloy papunta sa kanyang katawan. Ito ay palatandaan ng pagiging banal. Ang matandang banal na pinuno ang unang nakaunawa. Napalaki ang kanyang mga mata. Ang bibig ay kayang isubo ang isang kamao. Siya, talagang magbe-breakthrough na siya. Lahat ay naguguluhan. Sa loob lamang ng ilang segundo. Ay, malapit nang maging banal. Ano bang klaseng breakthrough ito? Ito ay kasing dali ng pagkain at pag-inom ng tubig. Sa mga nagulat na mata ng lahat, dahan-dahang umangat si Zhang Cheng. Malinaw niyang naramdaman na ang hadlang na bumabagabag sa kanya sa loob ng 50 taon. Sa harap ng lakas ng gamot, parang papel na pinunit. Madali itong nawasak. Banal na lupa. Ito ang kapangyarihan ng banal na lupa. Si Zhang Cheng ay sumigaw ng mahaba habang nakatingala sa langit. Bigla siyang bumukas ng mga mata. Dalawang sinag ng gintong liwanag ang sumabog na parang tunay. Nagtagumpay siya. Talagang pumasok siya sa ika-14 na antas ng banal na antas. At mayroon, ang kanyang hininga ay patuloy na tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Sa simula ng antas ng Kwasi Santo, sa gitna, hanggang sa huli ng antas ng Kwasi Santo, doon lamang ito dahan-dahang huminto. Tahimik. Sa buong banal na lugar ng Tianzuan, parang kamatayan ang katahimikan. Lahat ay parang na-stone, nakatitig lang. Sa langit na may naglalakihang banal na kapangyarihan. Walang makapagsalita. Himala. Hindi. Ito ay isang alamat. Clock. Si Zhang Cheng ay nahulog mula sa hangin. Walang pag-alinlangan. Diretso sa walang tao sa likod ni Luo Bingyao. Nakatira ng buong katawan. Malakas na bumagsak. Ang nagkasala ay si Zhang Cheng. Salamat sa iyong muling pagbibigay ng buhay, Ginoo. Mula ngayon, ang buhay ni Zhang Cheng ay para sa iyo. Ang kanyang tinig ay hindi na naglalaman ng kahit anong pagtutol. Tanging walang katapusang paggalang at debosyon ang natira. Sa sandaling ito, natutunan niya talaga yung sinabi ni Luo Bingyao na hindi ito kahiyan, kundi ang tunay na kahulugan ng karangalan. Habang nakatitig sa bagong santo na si Zhang Cheng na nakaluhod, sa lahat ng tao dito, ang mga human na cultivator, wala nang alinlangan pa. Sa kanilang mga mata, tumingin ng sabay-sabay kay Luo Bingyao. Punong-puno ng kasigasigan tulad ni Zhang Cheng. Pumintig ang puso. Sa pangunguna ng matandang santo puno. Sa harap ng libu-libong tao at espiritu. Sabay-sabay silang yumuko. Kami, nais naming sumunod sa Emperatrice. Naghihintay ako. Handa akong mamatay para sa iyo, Ginoo. Isang tunog na parang pagsabog ng bundok at dagat. Umabot sa kalangitan. Tumingin si Luo Bingyao sa tanawin sa harap niya. Ang puso niya ay puno ng damdamin. Tumayo na kayo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ibalik ang kapangyarihan ng Emperatrice. Mahal na Ginoo, General Zhang, agad niyong pagsamahin ang lahat ng sundalo. Bilangin ang lahat ng kagamitan. Bago magsikat ang araw, sumama kayo sa akin. Tungo sa lupa ng mga namatay. Sundin ang utos. Mahal na hari, bakit tayo pupunta sa lugar ng mga sinaunang libingan? Tanong ng isang matanda na puno ng kuryosidad. Tumingin si Luo Bingyao sa direksyon ng lugar na puno ng mga hukay. At nagkaroon ng isang ngiti na hindi niya namamalayan na may kaunting lungkot. Pumunta para tulungan ang binata. Ayusin ang larangan ng digmaan. Ilipat ang mga napanalunan. Nang dumating si Luo Bingyao kasama ang malaking hukbo ng mga tao. Sa lumang lugar ng paglibing ng langit,
Ang nakita nila ay isang mas nakakagulat na tanawin. Isang napakalalim na malaking hukay. Ang lumitaw sa dating lokasyon ng pagbabawal. Sa gilid ng malaking hukay, nakaimbak ang iba't ibang mga diamante na parang bundok. Buto ng Diyos. Sinaunang kayamanan. Sikat ng liwanag. Swerte at magandang kapalaran. At ikaw ay nakaupo ng walang magawa sa isang upuan na yari sa diamante. Sa iyong paanan ay ang maamong itim na kilin na parang alaga. Ginoo, narito na ang mga taong hinihiling mo. Dinala ko na sila sayo. Si Luo Bingyao ay matapang na lumapit at nagbigay galang. Sa likod niya, nandoon ang libu-libong mga cultivator na pinangunahan ng dating banal na pangulo at ng bagong banal na si Zhang Cheng. Nang makita nila ang nakikita nilang tanawin, nagsalubong ang kanilang mga tinig sa pagkabigla. Nakasalansan ng mga banal na gamot, Diyos na ginto, kahit anong isa, ay sapat na upang magdulot ng bagyo sa Xuanshan Continent. Ngunit dito, ay basta na lang nakasalansan sa lupa. Mabagal mong itinaas ang iyong talukap at sumilip sa kanila. Sige na, basta nandito na. Itinuro mo ang mga bundok ng kayamanan sa tabi. Nakita mo ba? Yung mga bagay na yon ay para sa inyo. Ano? Si Luo Bingyao at ang mga tao sa likod mo. Muling nagkagulo ng sabay-sabay. Gantimpala, binibigay sa amin. Ginoo, ito, napakamahal nito. Bumaba ang tinig ng matandang banal na Panginoon. Huwag nang tumanggi. Dalhin nyo na, kunin nyo na. Medyo naiinis ka na, kumaway. Ayaw ko nitong mga bagay na to. Sayang lang ang espasyo kung itatago pa. Kunin nyo na. Magmadali kayong magpalakas. Alagaan nyo ng maayos ang mundong ito. Ito, nagkatinginan ang lahat. Pumulo ang isang mainit na damdamin sa puso ni Luo Bingyao. Alam niya na ikaw ang sumuporta sa kanya. At pati na rin sa buong sangkatauhan. Hindi na siya tumanggi. At malalim na nagpasalamat sa iyo. Bingyao, sa milyong buhay sa daluang Xuanshan. Maraming salamat sa iyong kabutihang loob, Ginoo Xi. Nang biglang nakaluhod ang libu-libong tao sa likod niya. Sige na. Magmadali kayong bumangon at magtrabaho. Magpahinto ka. Hatiin mo ang natitirang mga bagay at ayusin mong maayos. Pagkatapos ay dalhin na sa aking karwahe. Ginoo, dahil sa inspirasyon mula sa ilang yaman na bundok, ang mga tao at tagapag-ukit ay biglang naging masigla. Parang nakainom ng gamot na pampalakas. Sumugod sila at nagsimulang magdala ng masaya. Tinitingnan ang masiglang eksena. Nakangiti ka at tumango. Tito San, nagawa na ba ang investigasyon? Saan ang susunod na bawal na lugar? Tara na. Ang susunod ay ang bundok ng immortal. Si Santito ay lumipad mula sa dambuhalang hukay. May dalang kasiyahan sa mukha. Yuan kakatapos ko lang tanungin ang pinagmulan ng itim na kilin. Sabi nila sa buwan ng bundok, may isang halamang panghabang buhay. Sabi nila kapag kinain mo, magbibigay ito ng walang hanggang kasiyahan. Halamang panghabang buhay. Medyo nakakuha ka ng interes. Tara, tingnan mo nga. Kapag sinabi ko, muling nagsimula ang Dragon 9 Incense Carriage. Ang grupo ay marahang lumilipad patungo sa bundok ng di mamatay. Iniwan lang si Luo Bingyao at ang iyong mga tao, mga cultivator. Tumingin sa ganap na naalis na lumaing libingan ng langit. Naramdaman ang halo-halong emosyon sa puso. Isang diwa na nagpasalin-salin sa ilang mga epoka. Ang lugar ng buhay na takot sa maraming malalakas. Ganito lang. Nawala. Bulkan ng walang kamatayan. Isa pang kilalang lugar ng buhay sa Xuanshan Continent. Sinasabing sa bundok na ito, may banal na bukal na hindi tumatanda. May mga halamang pang-immortalidad. Ngunit mayroon ding makapangyarihang presensya. Nang dumating ang 9 Dragons Agarwood Carriage sa paligid ng Immortal Mountain, lahat ay nakaramdam ng isang presensya na lubos na naiba sa ancient earth of burial heaven. Dito ang mga puno ay mataas na mataas. Ang mga baging ay parang dragon. Ang masaganang presensya ng buhay ay halos naging material na ulap. Ngunit sa likod ng masiglang tanawin na ito, ay may nakatagong presensya na nagdudulot ng panggigilalas. Kawili-wili, lumabas ka sa karwahe. Maramdaman mo ang iyong walang hanggan na katawan. Sa hangin dito, na nagdudulot ng kaunting pag-alinlangan. Parang, nakatagpo ka ng kapwa. Ngunit siya ay naligaw ng landas. Lahat magpakatatag kayo. Sumigaw ang iyong tiyuhin. Medyo kakaiba ang lugar na ito. Pumasok kayo sa bundok ng walang kamatayan. Pagpasok pa lang sa bundok, biglang nagbago ang lahat. Parang nabuhay ang mga sinaunang puno at baging sa paligid. Naging mga napakabigat na mga pangil ito. Sobrang malupit na hampas. Bawat isa ay sapat na upang madaling supilin ang isang karaniwang banal. Lene, maliit na kasanayan. Isang tenyente ng hukbo ng Qianje ay umuungol ng malamig. Isang galaw ng kanyang Qianje. Pinulbos ang libu-libong mga baging. Ngunit, ang mga baging na naputol, mabilis na muling nagiging enerhiya ng buhay, na sumasama sa lupa. Agad na, mas maraming baging ang sumisibol mula sa ilalim ng lupa, na tila walang katapusan. Sa kalaliman ng gubat, isang grupo ng mga bato na binuo mula sa mga sinaunang puno, demonyo ng puno, ay walang takot na sumugod. Ang mga sundalo ng hukbo ng Qianje ay bumuo ng hanay, upang pira-pirasuhin ang mga halimaw na sumasalakay. Ngunit ang mga halimaw na ito, ay katulad ng mga baging, na kapag nabasag, mabilis itong muling magkakaroon ng anyo. Parang hindi talaga mapapatay. Tatay San, may kakaiba sa lugar na ito. Tumingin ka sa eksenang ito. Bahagyang nakakunot ang noo. Talagang nakakatakot. Si Tatay San ay may seryosong mukha. Itong mga halimaw, tila konektado sa buong bundok ng kamatayan. Ang pinagmulan ng bundok ay hindi namamatay. Kaya't sila ay walang katapusang muling nabubuhay. At saka, pakiramdam ko, patuloy nilang sinisipsip ang lakas ng buhay na inilalabas natin mula sa lupa. Itinuturo niya ang mga tila makapal na ulap ng buhay. Ang mga ulap na ito, may problema.
Nagnanakaw sila ng buhay. Nagnanakaw ng buhay. Nakarinig ako ng pagsusuri ng iyong tatay na si San. Mas lalo kang nag-alala. Ang iyong katawan ng immortalidad ay may kakayahang makaramdam ng buhay na higit sa karaniwan. Simula nang pumasok ka sa bundok na hindi namamatay, nararamdaman mo agad ang isang matinding hindi komportableng pakiramdam. Palagi nitong inilalabas ang isang kasakiman at paghahangad sa buhay. Yuan napakakakila-kilabot nitong lugar. Hindi na pwedeng magtagal pa ang mga sundalo dito. Tingnan mo, ang iyong ikatlong tiyuhin ay nakatingin sa harap sa laban. At kitang-kita na ang enerhiya ng buhay sa kanilang mga katawan ay unti-unting nauubos sa isang napakaliit na bilis. Ang mga sundalo ng Qianje ay mga kayamanan ng pamilya Gu. Kung mawawalan sila dito, tiyak na parurusahan ka ng iyong ama. Ang mga halimaw na ito ay hindi namamatay. At sumisipsip pa ng buhay. Parang pugad ng mga lamok na sumisipsip ng dugo. Nakakainis talaga. Lalong nagagalit ang iyong tatay na tiyuhin. Ang kanyang makapangyarihang aura ay hindi mapigilan na sumabog. Yuan umatras ka. Tingnan mo, tatay na tiyuhin, isang suntok ko lang at guguho na ang bundok na ito. Sabi niya, nais niyang ipakita ang kanyang napakalaking anyo. Handa na siyang lutasin ang problema sa paraang alam niya. Sandali. Tito Tres, agad mong pinigilan at nagsalita. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumingin ka ng medyo walang imik sa iyong direktang Tito Tres. Ang sinasabi ko lang, dahil ang bundok na ito ay tinatawag na bundok na di mamatay. Siguradong may lihim itong kagila-gilalas. Kaya isang suntok lang, nawala na. Sayang naman, nakatayo ka na may mga kamay sa likod. Tinitignan ang mga halimaw sa malayo na patuloy na nagbabalik. Ang iyong mga mata ay puno ng kuryosidad at pagsusuri. Isang ekosistema na kayang magsariling ikot at makapagbigay ng buhay. Kung maaaral ito ng mabuti, maaaring mas mahalaga pa ito kaysa sa direktang pagsira dito. Ang operasyon ng bundok na ito ay talagang isang kakaibang sistema ng sirkulasyon. Kung maaanalisa lang ang mga batas na ito at maisama sa malaking depensa ng pamilya, hindi ba't ang depensa ng pamilya Gu ay magiging mas mataas? Ang ibig kong sabihin, kapag nahuhuli ang magnanakaw, unahin ang hari. Itinuturo mo ang malalim sa bundok. Tiyak na nasa loob ng bundok ang kanilang pinagmulan. Diretso tayo pumasok. Gawin nating wala na ang kanilang pugad. Para matapos na ang lahat. Sa ganitong paraan, maresolba natin ang problema. At mapapakinabangan ng husto ang halaga ng bundok na ito. Pagkatapos marinig ni Tio Tatlo mo, tumatango siya ng malakas. Nga, bakit hindi ko naisip yon? Talaga, ikaw ang matalino, Yuan Hindi katulad ko. Alam lang na kumilos. Lumiko siya. Sumigaw sa hukbo ng Qianje. Lahat ng sundalo, makinig. Kombinasyon ng labanan ng Xuantian. Daanin mo ako ng walang awang. Target. Pusod ng bundok ng di mamatay. Sundin ang utos. Libu-libong sundalo ng Qianje ang sabay-sabay na sumigaw ng galit. Ang kanilang presensya ay agad na nag-isa. Naging isang napakalaking gintong palaso. Sobrang lakas na tinusok papasok sa malalim na bahagi ng bundok ng kamatayan. Bom! Sa lugar na nadaanan ng batalyon, kahit anong uri, maging batuman o vines, nabubuwal agad-agad. Isang daan na gawa sa enerhiya, na matibay na nabuo sa loob ng bundok ng kamatayan. Habang ikaw ay maaliwalas na bumabalik sa karwahe, bumalik sa iyong malambing na kama na parang walang hanggang jade. Si Kinger at Zuer, ang dalawang alalay, agad na nag-abot sa iyo ng field na espiritu ng prutas. Ginoo, tikman mo ito. Ito ay isang long life fruit na kinolekta mula sa Mountain of the Undead. Sabi nila, kapag kinain, pwedeng magdagdag ng 600 taon sa iyong buhay. Hinawakan mo ang prutas na naglalabas ng nakakaakit na amoy na yon. Isang sulyak, at itinapon sa tabi. Isang uri ng buhay na nakuha sa hindi tamang paraan. Anong lasa ang magiging maganda? Nagsimangot ka, na may mukha ng pagdududa. Ang madilim na kilin sa tabi, ay nakakita ng eksenang ito. Naduduwal ang mata ko ng hindi sinasadya. Prutas ng walang kamatayan. Isa ito sa mga pinakamataas na banal na bagay sa bundok ng walang kamatayan. Itong batang ito, ayaw pa ang amoy nito. Habang nagdududa ang Dark Kilin tungkol sa buhay niya, biglang nanginig ang kuweba ng 9 dragons. Huminto ito. Lanan, bakit huminto? Umupo ka. Tumingin ka sa labas. Nakita ang hanay ng mga sundalo ng Qianje sa harap. Napilitan din silang huminto. Sa kanilang harapan, lumitaw ang isang malawak na lawa. Ang lawa ay nagpakita ng isang kakaibang kulay ng gatas. May mahinang ulap na bumabalot sa ibabaw ng lawa, na naglalabas ng mas masiglang buhay kumpara sa dati. At sa gitna ng lawa, may isang maliit na pulo na hindi higit sa 100 metro ang sukat. Sa pulo, may isang punong kulay berde ang buong katawan, na kumikislap at nagliliwanag. Parang isang punong inukit mula sa jade. Sa puno, may isang prutas na kasing laki ng kamao, nakahawig ng sanggol. Ang prutas na yon ay bahagyang humihinga. Sa bawat paghinga, ang buong lawa ay kumikilos. Lahat ay susunod sa pag-akyat at pagbaba. Ang buhay na nagbibigay ng pakiramdam na nakakatakot kahit sayo, ay nagmula mismo sa prutas na yon. Ang elixir ng immortality. Ang tinig ni Tio na puno ng gulat, ay naririnig sa labas. Iyon ang elixir ng immortality. Nakatayo ka sa ibabaw ng karwahe. Nakasikip ang mga mata. Sinusukat ang maliit na puno sa gitna ng lawa at ang prutas na kahawig ng sanggol sa puno. Maliwanag mong mararamdaman ang enerhiya ng buhay na nakapaloob sa prutas na yon. Napakalaki hanggang sa hindi mo maisip. Kahit na mas dalisay pa kaysa sa patak ng tunay na pinagmulan ng Diyos na ibinigay ng iyong lolo. Mas puro pa. Napakalakas. Ilang taon na ang naipon nito. Ilang buhay ang naubos nito bago makalikha ng ganitong elixir. Nakuha na. Yuan talagang nakakuha tayo ngayon. Ang iyong tiyuhin si Gudao ay abala sa pag-aalaga. Napuno ng kasabikan ng kanyang mukha. Mahigpit niyang pinapanood ang prutas na yon. Yung tingin, puno ng pagnanasa. Ito ay tiyak na ang alamat na tao na elixir. At mukhang,
Ganap na itong hinog. Ang enerhiya na ito, bigyan ng isang pinakamataas na tao. Mukhang makakapasok na sa antas ng Diyos ng langit. Lalo siyang naging masigla sa kanyang sinasabi. Gustong-gusto na niyang tumakbo ngayon din, para kunin ang prutas na yon. Hindi lang siya, pati ang mga sundalo ng Tianjie sa likuran niya. Isa-isa ring humihingal ng mabilis. Nakangiti ang mata. Diyos ng walang hanggang buhay. Ito ay isang bagay na tanging sa mga alamat lang umiiral. Sa isang lugar na walang kahit isang tunay na pinakamataas, na kayang magbunga ng ganitong yaman. Magpakatino kayo. Si Gudao ay isang tunay na pinakamataas na makapangyarihan. Mabilis siyang nakabawi mula sa sobrang kasiyahan. Sumigaw siya ng malakas, na nagpagising sa mga sundalo ng Tianjie na medyo naliligaw. Lalo na ang ganitong kayamanan. Mas maraming matitinding tao ang nagbabantay. Huwag kayong maging kampante. Tumingin siya ng seryoso sa kakaibang kulay ng lawa. Ang tubig ng lawa na ito, nagbigay sa akin ng labis na panganib na pakiramdam. Tama ang sinabi ni Sanye. Nagsalita ka na. Tahimik ang boses mo. Ngunit pinatahimik nito ang lahat. May problema ang lawa na ito. May problema. Itinuro mo ang tila walang panganib na lawa. Ang tubig sa lawa na ito ay naglalaman ng hindi talaga ito isang hininga ng buhay, kundi ang pinakapayak na buhay. Ang bundok ng kawalang kamatayan ay isang napakalaking bitag. Gamit ang mga tanawin na tila puno ng buhay, inaakit nito ang mga dayuhan, at tahimik na ninanakaw ang kanilang buhay. Sa huli, lahat ay nagtipon sa lawa na ito, upang diligan ang halamang ito ng immortalidad. Ang sinabi mo, ay nagdulot ng panginginig sa lahat ng naroroon. Ang pagnanakaw ng buhay, ay mas nakakatakot, kaysa sa direktang paglilinis ng lugar. Mas nakakatakot pa. Stang ina. Napakamasakit na paraan. Nang matapos si Gudao makinig, ay may takot sa kanyang mukha. Kanina ay sobrang na-excite siya. Halos naligaw na siya ng landas. Kung talagang nagpadalos-dalos siya at sumugod, kahit na siya ay isang pinakamataas na antas. Sa lawa na ito na espesyal na kumukuha ng buhay, mukhang kailangan ding tanggalin ang isang patong ng balat. At sa kanyang mataas na buhay, mukhang sa isang kisap mata ay maaring ganap na mapatubo ang halamang gamot na ito. Pagkatapos, maaari nang anihin ng mga nasa likod ang bunga. Yuan talagang napakamainat ng iyong pagmamasid. Sinabi ni Gudaoxin na may takot pa rin siya. Tungkol sa katawan ng immortal, talagang napakamisteryoso nito. Ngayon, lalo na siyang humahanga sa kanyang pamangkin. Habang lumilipas ang panahon, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong niya. Baka hindi. Gamitin ko ang aking kapangyarihan para tuyuin ang tubig ng lawa. Muli mong pinigilan ang tuwirang si Sanbo. Ang tubig ng lawa ay talagang magandang bagay. Tingnan mo ang puti ng lawa na may kislap sa mga mata. Ito ang pinakamalinis na esensya ng buhay. Kahit na nakuha ito sa pamamagitan ng paraan. Pero basta magawan lang ng paraan na mapalaya ito, ay ito ang pinakamataas na bagay para sa pagpapahaba ng buhay. Ibalik mo na. Ipamahagi sa mga matandang ninuno sa pamilya na malapit ng mamatay. Isa bawat isa. Kahit paman ay makakatulong ito na mabuhay sila ng ilang libong taon pa. Itong bagay, walang silbi para sa iyo. Pero malaki ang negosyo ng pamilya mo. Pag narinig ito ng tiyuhin mo, liliwanag ang mga mata niya. Itong bagay na ito, talagang ginawa para sa pamilya natin, di ba? Baka nga may nakasulat na gusalawa. Ngumiti ka lang, Tito San. Mas mainam na makuha muna natin yung halamang gamot na yon. Hayaan niyo na ako. Si Gudao ay pumikit sa dibdib. Nagboluntaryo. Gusto ko lang makita. Ano ba talaga ang nagkukunwaring may kapangyarihan? Siya ay lumakad ng isang hakbang patungo sa tabi ng lawa. Ang nakakatakot na kapangyarihan ng kataas-taasang presensya ay walang pag-alinlangan na pinakawalan. Patungo sa gitna ng lawa. Lumabas ka dito. Boom! Ang buong lawa ay biglang bumangon ng napakalaking alon. Ngunit, sa gitna ng lawa ay nananatiling tahimik. Lanan, hindi pa lumalabas. Si Gudao ay nagkunot ng noo. Nararamdaman ang kanyang otoridad na naapakan. Umungol siya ng malamig. Itaas ang kamay. Pindutin ang ibabaw ng lawa. Itong palo, kakayanin itong durugin ang isang bituin. Ngunit, isang kakaibang pangyayari ang nangyari. Yung palo na parang magwawasak sa langit at lupa. Sa sandaling ito ay nakatagpo sa maputlang puting tubig ng lawa. Nang walang ingay, unti-unting nawala. Parang bula sa dagat. Walang kahit anong alon na naitataas. Ano? Napatigil si Gudao. Sa sandaling iyon, sa tahimik na pulo sa gitna ng lawa. Sa wakas ay may nangyari. Yung maliit na punong buong berde. Walang hangin, kusang kumikilos. Ang mga dahon ay kumakaluskos. Parang matanda na. Pagod na. Ngunit may dalang malayo at malumanay na tinig ng kasaysayan. Na nagmumula sa isla. Ilang taon na ang nakalipas. May dumating na namang nakakaabala sa aking kapayapaan. Dayuhan, umalis na kayo. Dito. Hindi ito lugar na para sa inyo. Longshen, hindi nyo pwedeng silipin ang mga bawal. Nang marinig ni Tio ang tunog na ito, hindi siya umatras. Bagkus, mas naging masigasig pa ang kanyang laban. Yung taong nagtatago sa likod ng peking kabaitan. Lumabas ka na. Tio, sandali lang. Muling hinarangan mo siya. Tumingin ka sa direksyon ng pulo sa gitna ng lawa. May ngiti sa iyong mga labi na puno ng kuryosidad. Lumabas tayo at mag-usap. Marahil, makakagawa tayo ng kasunduan. Sa pulo sa gitna ng lawa, naging tahimik ng ilang sandali. Kasunduan, ang matandang tinig, na may kaunting pagdududa at walang pakialam. Ano ang maaari mong ibigay na kailangan ko? Maaari kitang bigyan ng tunay na walang hanggan. Sabi mo ng isa-isa. Pagkatapos sabihin ito, hindi lang ang nasa isla sa gitna ng lawa ang nagulat. Kahit si Tiosan at ang itim na kilin, napatigil din. Para sa tunay na habang buhay. Ikaw, sa tingin mo ba medyo sobra na? Habang buhay.
Ito ang pinakahuling daan na kahit ang tunay na Diyos ay nagsusumikap hanapin. Ikaw na isang maliit na munting alagad sa yugto ng pinagmulan. Bakit ka makapagsasabi ng ganitong kalaking salita? Pero, ikaw ay may kumpiyansa sa mukha. Dahil alam mo, yung kalagayan ng kalaban na umaasa sa pang-agaw ng buhay para makaligtas. Hindi talaga may tuturing na tunay na walang hanggang. Iyon ay isang malungkot na paraan ng pagpapatuloy ng buhay. At ikaw, ang pamilya mo sa likod, ay may pag-asa na makita niya ang tunay na daan ng mahabang buhay. Tama nga, matapos mong sabihin ang mga salitang ito, ang nilalang sa gitna ng lawa, tahimik na mas matagal. Matagal na panahon ang lumipas. Isang mahinang tawa ang narinig. Nakakatuwang maliit na nilalang. Ikaw, pumasok ka na. Ako, dito lang tayo maghihintay sa'yo. Pagkatapos magsalita, yung puting pearlescent na lawa, biglang nahati sa gitna. Nagbigay ng daan papunta sa isla sa gitna ng lawa. Yuan hindi pwedeng. Nakikita mong nahahati ang lawa ng pusa. Nagbago ang itsura ng iyong tiyo. Agad siyang humarang sa harap mo. Malinaw na may masamang balak ang matandang ito. Sino ang nakakaalam kung may mga patibong sa lawa na ito? Sobrang delikado. Tiyo, bakit ka nag-aalala? Pero para sa'yo, parang walang pakialam. Dahan-dahan mong itinulak ang humaharang sa harap mo. Nandito ka, ang makapangyarihang tagapagtanggol para sa akin. Anong panganib pa ang narito? Saka na, kung hindi ka papasok sa lungga ng tigre, paano ka makakakuha ng mga tigreng anak? Pinaakbayan mo siya sa balikat. May tiwala ka sa iyong kakayahan. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Nagsalita ang iyong tiyuhin. Hindi alam kung anong sasabihin sa oras na ito. Tama nga, nandito ako. Sino ang makakasakit kay Yuan? Iyan, mag-ingat ka. Sumunod ka sa akin. Tumango ka. Magsimula ka ng lumakad. Dahan-dahan mong tahakin ang daanang iyon. Agad na sumunod ang iyong tiyuhin. Nakatigatig ang buong katawan. Handang-handa sa isang malakas na atake. Ang madilim na kilin sa unahan ay nag-atubili muna. At sumunod na rin. Pagpasok mo sa daanan, pakiramdam mo ay, ang lakas ng puwersa na nagnanakaw ng buhay ay biglang naging daan-daang beses na mas malakas. Parang may hindi nakikitang mga kamay, na humahampas sa iyong espiritu. Nais na kunin ang iyong pinagmulan ng buhay mula sa iyong katawan. Ngunit tila sila ay nakatali sa utos ng kanilang amo. Tanging nakamasid lamang, hindi makalapit, hindi mahaba ang daan. Mabilis, makararating kayo sa gitnang pulo ng lawa. Maliit ang pulo. Maliban sa maliit na punong gamot na may anyong tao. Isang malaking berde na batong pang-ukit lang ang nasa harap. Isang matandang tao na nakasuot ng kulay abo na kasuotang pang-espiritu. Laging nakangiti. Isang matandang espiritu na mukha ay payat at pagod na. Nakaupo nang nakatukod ang mga tuhod sa ibabaw ng berde na batong pang-ukit. Ang kanyang hininga, parang wala o parang meron. Para bang nagsasama sila sa buong bundok na di mamatay. Soberano ng tuktok ng 12 hangganan. Nang makita ng iyong tiyuhin ang matandang tao, ang kanyang mga pupil ay biglang sumikip. Ang lakas ng matandang ito ay talagang napakalakas. Nandito ka na. Dahan-dahang binuksan ng matandang tao ang kanyang mga mata. Ito ay isang magulong pares ng mga mata. Dito ay may walang katapusang mga taon ng pagdaranas at katahimikan. Ang kanyang tingin ay lumagpas sa iyong tiyuhin. Diretsong bumagsak sa iyo. Walang kamatayang katawan. Talagang isang nostalgic na amoy ah. Siyempre ikaw nga. Tingnan mo ang matanda. Ngumiti rin siya. Magpapakilala muna ako. Ako ay si Lao Dao, pangalang Longsheng. Noon pa sa nakaraang panahon, ako ang unang tagapagtibay ng daan noong unang likha ng mundong ito. Daoist Longsheng. Nakangiti ka. Maganda ang pangalan mo. Pero medyo hindi na ayon sa tunay na kahulugan. Ano nang akala mo sa sarili mong Longsheng na parang patay na patay? Nasa pag-asa ka lang na mapalawig ang buhay ng iba para lang magpatuloy. Tama bang tawaging Longsheng? Sabi mo nang walang pakundangan. Ano bang buhay ito? Ito ay tinatawag na pagdurusa. Ikaw. Sa mukha ng Longsheng Daoist na walang alon sa lumang balon. Sa wakas ay lumitaw ang isang piraso ng galit. Bata, huwag kang maging bastos. Isang nakakatakot na presyon. Nagmumula ito sa kanya. Patungo sa iyo na parang sumisibasid. Ngunit, ang kasama mong si Gudao ay simpleng humingiti lang. Lene, biglang sumabog ang supremong kapangyarihan. Diretsong pinaputok ang kapangyarihan ni Changsheng Daoist hanggang sa magkalatlat. Matandang yun. Sa harap ng aking bahay, ikaw ay may lakas ng loob. Nagbago ang anyo ni Changsheng Daoist. At muling sinuri ang iyong tatay. Sublime. Isa pang sublime. Sa malabong mga mata ni Changsheng Daoist, may lumitaw na bahagyang takot. Naramdaman niya ang pinagmulan ng lakas ng pulang buhok na matipunong lalaki sa harap niya. Na mas makapangyarihan kaysa sa kanya, isang matandang lalaki na umaasa sa mga panlabas na bagay, na nagtatagal sa buhay. Mas nakakabahala para sa kanya, na ang ganitong kalakas, ay nagpakita ng ganitong mababang katayuan sa isang batang hindi pa opisyal na nag-aaral. Tulad mo, ang batang ito, lamang ay mas nakakatakot pa kaysa sa inaakala niya. Tito San, huwag magpatalo sa emosyon. Nanggagaling ang boses mo mula sa likod niya. Maingat na nilalakad niya palibot sa katawan niya. Muling humarap sa Longsheng Daoist. Ako'y nandito para makipag-usap. Hindi naman tayo dito para makipag-away. Guro, sabi mo nga, di ba? Pinigilan ni Changsheng Daoist ang alon sa kanyang puso. Malalim na tumingin siya sa iyo. Hindi siya nagsalita. Wala ka ring pakialam. Umiikot ka sa paligid ng maliit na punong gamot na may anyong tao. Sobrang kamangha-mangha. Talagang espesyal na disenyo ito. Gamit ang sariling katawan bilang sentro, na nakakabit sa ugat ng bundok ng walang kamatayan. Pagkatapos ay naglatag ng isang pang-akit na kaayusan, upang nakawin ang buhay ng lahat ng bagay, at magtanim ng isang halamang gamot na nagbibigay buhay.
Tinatawag mo itong pangmatagalang buhay. Bigla kang huminto. Lumiko ka. At tumingin ng tuwid kay Changsheng Daoist. Nawala ang ngiti sa iyong mukha. Napalitan ito ng labis na malamig na pag-ugali. Talagang nakakatawa ang sitwasyon. Hindi mo ito may tuturing na mahahabang buhay. Ito ay tinatawag na sariling pagkakakulong. Ginawa mong sarili mong bilanggo ng mga batas ng mundong ito. Tingnan mo ang iyong sarili, na nakakabit sa mga bundok, na konektado sa enerhiya ng lupa. Mukhang napakalakas. Pero kaya mo bang umalis sa bundok na ito kahit isang hakbang? Kaya mo bang umalis sa mundong ito kahit isang hakbang? Hindi ka matapang. Dahil kapag umalis ka, gugunaw ang sistemang ito. Yung bulok mong katawan, magiging abo agad-agad. Ang mga sinasabi mo, parang mga matalim na kutsilyo. Eksaktong tinutusok sa pinakapipili ng mahina ni Longsheng Daoist. Mukha ng matandang tao. Biglang naging labis na pangit. Bola ng kalokohan. Mahigpit siyang nagalit. Ngunit ang boses niya ay may halong kahinaan. Kalokohan. Ngumiti ka. Ang tawanan mo ay puno ng pang-uuyam. Tunay na buhay na walang hanggan. Ay ang pag-alis sa lahat ng ito. Ay ang kalayaan. Ay ang pagtalon mula sa karaniwan. At ikaw ay nakatali sa mga batas ng maliit na mundong ito. Nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga sustansya nito. Ang mundo ay buhay. Mabubuhay ka lamang. Kapag nawasak ang mundo, kailangan mong mawala kasama nito. Anong klaseng buhay ang tinatawag mong mahaba? Para ka lang aso ng langit at lupa. Tumahimik ka. Ang tagapagturo ng mahabang buhay ay nanginginig ng todo. Ganap siyang nagalit. Bata, anong alam mo? Yuyuko siya ng galit. Ikaw ay nakasalalay lamang sa natural mong magandang pundasyon. Nakuha ang panghabang buhay na katawan ng isang Diyos. Kaya't nagmamayabang ka dito. Sa oras na magpapatunay ako ng daan, ikaw ay hindi pa ipinanganak. Talaga ba? Tumataas ang kilay mo. Ang tagal ng buhay. Hindi nangangahulugang tama ang daan na tinatahak mo. Kahit na isang mababang uri ng nilalang na umiral ng maraming taon. Hindi ito magiging dragon. Yare, hindi nakatiis ang madilim na kilin sa tabi. Halos napasigaw. Magpatuloy ka sa pagsasalita. Hindi ka lang nagkamali ng daan. Pati na rin ang buong mundo ay nadala mo sa maling landas. Dahil sa maling daan mo, lumitaw ang takot sa mga mata ng matanda. Anong ibig mong sabihin? Humihikbi ka ng malamig. Dahan-dahang itinaas ang kamay. At itinuturo ang tahimik na madilim na kilin. Tinanong mo ito. Noong mga panahong iyon, nang ito ay sumubok sa pinakamataas na antas. Hindi ba ito palaging nakakaramdam na may kakulangan sa sariling daan? Hindi kumpleto ang mga batas. Parang may isang hindi nakikitang tanikala. Mahigpit na nililimitahan ito. Ang malaking katawan ng madilim na kilin ay biglang nayani. Itinaas nito ang ulo. Hindi makapaniwala na nakatingin sa iyo. At naguguluhan na tumingin kay Changsheng Daoist. Sinasabi mo, tama. Isipin mo ulit. Ang boses mo ay tila tumatagos sa hamon. Sa bawat pagkakataon na ikaw ay nag-udyok ng madilim na kaguluhan. Nangyayari ito sa buong kontinente. Hindi ba't parang may isang puwersa na gumagabay sa iyo sa likod ng mga eksena, na lihim na tumutulong sa iyo, na nagpaparamdam sa iyo, na ito ang iyong tadhana. Ang mga mata ng madilim na kilin, mula sa pagdududa ay unti-unting naging takot. Naalala nito, bawat kaguluhan, kapag ito ay nagbago ng mga nilalang sa tiyak na antas, palaging nahuhulog sa isang kakaibang estado, na tila nakaugnay sa kalooban ng langit. Sa iyong isang pagdapo, yung ganitong pakiramdam, mas parang isang pagkontrol. Ikaw nga, biglang humarap ang madilim na kilin. Mahigpit na nakatitig kay Changsheng Daoist. Naglalabas ng walang hanggang galit at labanan sa mata. Lahat ng ito ay gawa mo. Tumingin ang tagapagturo ng mahabang buhay sa tila nababaliw na madilim na kilin. Ang kanyang tuyot na mukha ay unang pagkakataon na ganap na nawalan ng kapayapaan. Tahimik siya, at ang kanyang katahimikan ay ang pinakamainam na sagot. Haha, hahaha. Tumingin ka sa eksenang ito. Tumawa ng malakas. Isang tunay na tagapagturo ng mahabang buhay. Sarili mong pinili ang maling daan. Hindi makaalpas. Kaya't sinadyang binago ang mga pamamaraan ng pagsasanay sa mundong ito. Upang lahat ng nilalang ay mula sa simula ay may kakulangan. Ano ang layunin mo sa paggawa nito? Ay para makabuo ng pinakamainam na. Ang iyong tingin ay parang espada ng Diyos. Na tumusok kay Changsheng Daoist. Kailangan mo ng isang natatanging talino na makararating sa rurok ng kadakilaan. Ngunit ang pundasyon ay may nakamamatay na depekto. At pagkatapos, sa pinakamaselang sandali, palitan ito. Agawin. Gamitin siya bilang enerhiya. Pasiklabin ang iyong apoy ng daan. Tulungan kang umakyat sa rurok. Pumasok sa kaharian ng Diyos ng langit. At ang pinili mong Gyu ay ito. Tama nga ba ang sinasabi ng batang Panginoon? Ang iyong sinasabi, parang kidlat sa langit. Sumabog ng malakas sa isla sa gitna ng lawa. Ang katawan ng itim na kilin ay nanginginig ng malakas. Ah, ganito pala yun. Yung lakas na ipinagmamalaki niya. Yung daang tinahak niya buong buhay niya para dito. Lahat ay isang panloloko na planong ginawa ng iba. Hindi ito isang madilim na sinaunang emperador. Isa lamang itong alagang yaman. Puff. Sa ilalim ng matinding emosyon, biglang sumabog ang itim na kilin ng isang gintong likido. Ang hininga ay biglang nanghina. Ang kanyang puso, sa sandaling ito, ay ganap na. Nasira ng iyong mga salita. At ang tagapagturo ng mahabang buhay, matapos mong sabihin ang huling pangungusap, ay naging kalmado. Sa kanyang tuyot na matandang mukha, lahat ng emosyon ay unti-unting nawawala. Ang pumapalit dito, ay isang napakalamig na katahimikan. Tinitingnan kanya, dahan-dahang ngumiti. Ipinapakita ang maputla niyang mga ngipin. Sabi mo na nga, tama, hindi niya itinangging ng basta-basta. Di katakataka na siya ay isang Longsheng immortal body. Ang mataas na antas ng aking Longsheng body. Ang pananaw at karunungan niya
ay malayo sa mga karaniwang tao. Sinalubong niya ang nakasimangot na itim na kilin sa lupa. Puno ng paghamak ang kanyang mga mata. Parang tumitingin siya sa isang bundok ng walang silbing basura. Tama, yung tanga na hayop. Talagang siya ang aking inihandang furnace sa loob ng daan-daang libong taon. Sayang. Sa huli, magulo ang kanyang dugo. Hindi siya magagamit ng maayos. Nagmamalala pa rin ang matanda. Saan pa siya makakahanap ng mas mabuti? Ang kanyang tingin ay muling bumalik sa iyo. Ang mga mata ay walang anumang pagtatakip. Tanging ang hubad na. Tulad ng masidhing demonyo ng kasakiman. Hindi ko akalain. Talagang hindi ko inasahan. Hindi ako pinabayaan ng langit. Sa huli, ang tamang daan ay nasa aking panig. Akala ko na walang saysay ang aking pagsisikap. Na walang pag-asa ang landas ko. Ngunit ikaw ay kusang loob na nagpakita sa harap ko. Mula sa batong may kulay asul. Dahan-dahang tumayo. Ang mabagsik na halimaw na puno ng dugo. Hindi kailanman makukumpara sa isang perpektong katawan ng immortal na ganap na akma sa aking daan. At sa isang walang kamali-mali na katawan ng isang walang hanggang engkanto. Batang hamak, gusto kong pasalamatan ka. Salamat sa pagbukas ng aking mata. Salamat din sa iyo. Sa pagdadala ng walang kapantay na hagdang daan patungo sa langit para sa matanda. Boom! Sa pagbigkas niya ng mga salitang iyon, ang buong bundok ng walang kamatayan, at ang buong lawa ng buhay, ay sa sandaling ito, ganap na umusbong. Ipinapakita ng tao ng Longsheng ang kanyang tunay na anyo. Sa kanyang mga mata na puno ng kalabuan, sumabog ang hindi matatawarang kasakiman. Kasabay ng kanyang galaw, lahat ng bundok ng immortality ay nangangatog. Ang walang katapusang gatas ng buhay at esensya nito ay walang sawang bumubuhos. Nanghihina at walang habas na pumapasok sa kanyang katawan. Ang kanyang dating tuyot na katawan ay mabilis na naging puno at masagana. Mula sa isang matandang daan na malapit ng pumanaw, naging isang taong may malamig na mukha, at may malalim na hininga bilang isang gitnang edad na daan. Isang nakakatakot na aura na malapit nang umabot sa tunay na kalagayan ng langit na emperador, na biglang sumabog mula sa kanya. Hahaha, batang hamak, kailangan ko pang pasalamatan ka. Kung hindi mo ako ginising, ngayon ay makikita. Ikaw ang tunay na biyaya na ibinigay sa akin ng langit. Nararamdaman ng matandang tao ang umaagos na lakas sa kanyang katawan. Tumawa ng malakas. Kung maisasama niya ang perpektong katawan ng immortal na ito, maaabot niya ang tuktok ng tagumpay, at magiging tunay na emperador ng langit. Matandang bagay. Masyado kang maaga sa iyong kasiyahan. Sumigaw ang iyong tiyuhin na si Gyu, puno ng galit. Hindi na niya kayang pigilin ang sarili. Bumulot siya ng kamao. Kahit ang hangin ay bumagsak dahil dito. Kahit ang liit na liwanag ng butil ay naglakas loob na makipagtagisan ng liwanag. Tiningin ni Daoist Changsheng ang napakalakas na suntok na yon. Nagpakita siya ng bahagyang pagmamataas sa mukha. Bahagya lang siyang nagtataas ng kamay. Umungol. Yanig ang buong bundok ng di mamatay. Ang walang katapusang kapangyarihan ng buhay ay nagsama-sama sa harap niya. Naging isang napakalaking, maputing parang gatas na kalasag. Bumagsak. Ang isang suntok ng iyong tatlong tiyuhin ay kayang gumuho ng mga bituin. Ngunit tila ang ginawa lang nito ay inalog ang kalasag. Wala man lang kahit isang bitak na lumitaw. Paano ito posible? Sa aking larangan, ako ang walang kapantay. Malamig na ngumiti si Changsheng Daoist. Lahat ng iyong atake, lahat ay mapapawi ng lakas ng buhay na naipon ng mundong ito sa loob ng maraming panahon. At ikaw, ay mananatili dito, na unti-unting nauubos ang iyong pinagmulan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, mula sa nag-aalab na lawa ng buhay, libu-libong puting kadena ang sumabog. Parang mga espiritong ahas na lumalapit sa iyong tiyuhin. Umalis ka. Sumigaw ang iyong tiyuhin. Sumabog ang kapangyarihan ng kataas-taasang. Nawasak ang mga tanikala. Ngunit tila walang katapusan ang mga tanikala. Matapos masira, agad itong nagtipon muli. Sa isang sandali, kahit na siya'y malakas, nahila siya ng mga nakakainis na tanikala. Mahihirapan makaalis. Tatay San, sinabi na huwag kang magalit. Tingnan mo ang eksenang ito. Hindi ka man lang nag-alala. Sa halip, umiling ka. Itong matandang ito ay isang lokal na boss. Medyo nag-aalala na si Tatay San. Bata, ikaw na ang susunod. Naiayos ni Longsheng Daoist ang problema mo sa iyong tiyuhin. Muling nakatuon ang kanyang tingin sa iyo. Sa kanyang palagay, ikaw ang pinakamahalagang ulam sa selebrasyong ito. Biglang naglaho ang kanyang anyo. At biglang lumitaw sa harap mo. Isang malaking kamay na nakapulupot sa batas ng buhay. Ay mahigpit na humawak sa iyong noo. Ang iyong katawan ay akin na. May hindi mapigilang ligaya sa kanyang mukha. Ngunit, nakatayo ka lang doon ng tahimik. At kahit pumikit ka pa, yung tingin mo, parang nakatingin ka sa isang pilyong clone. Tapos na ba? Nagbitiw ka ng isang sarkastikong ngiti. Sa totoo lang, medyo pangit ang iyong pagganap. Medyo pangit ang iyong pagganap. Ikaw, nagalit ang Daoist na si Changsheng. Mas pinigilan pa ang kanyang lakas. Ngunit sa sandaling malapit na ang kanyang kamay sa iyong buhok, bigla siyang, kasama ang kanyang larangan, ay walang babalang tumigil. Parang ang espasyo ay nagyelo sa sandaling yon. Isang damdaming hindi maipaliwanag. Lampasan ang lahat ng batas ng mundong ito, ang walang kapantay na presyon. Ay tahimik na dumating. Sa harap ng presyong ito, ang kapangyarihan ni Changsheng Daoist na kasing lakas ng emperador, ay tila napakaliit na parang alikabok. Ang kanyang kamay na nakahawak sa iyo, ay nanatiling nakabitin sa hangin. Hindi makagalaw. Ang kasiyahan sa kanyang mukha ay ganap na nanigas. Napalitan ito ng walang katapusang pagkalito at takot na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Anong nangyari? Anong nangyari? Siya at ang walang kamatayan na bundok, at ang koneksyon sa buong mundo, parang pinutol ng isang hindi nakikitang malaking kamay. Nang madali. Sino? Sino? Gusto niyang sumigaw. Ngunit napagtanto niyang wala siyang boses. Sa oras na ito, tahimik, malumanay, ngunit naglalaman ng kapangyarihan ng salita.
Ang tinig na nagdadala ng kapangyarihan ng lahat ng daan ay malumanay na umaalingaw sa kalawakan. Sino ba ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na umatake sa aking anak? Hindi malakas ang tinig na ito. Ngunit malinaw na pumapasok sa tainga ng bawat buhay sa lupain Swantian. Kasunod nito, sa harap mo ang kawalan. Tulad ng alon ng tubig na humahampas. Isang tao na nakasuot ng puting balabal. Itim na buhok na umaabot sa balikat. Isang anyo na matikas at makisig. Dahan-dahang lumalakad mula sa gitna. Nakatayo lamang siya roon. Ang buong batas ng Swanshan Continent ay umaawit ng kalungkutan para sa kanya. Sumusunod. Sino yan? Tama, ito ang iyong ama. Ang makapangyarihang emperador. Gulin Tian. Tatay. Sa wakas, nandito ka na. Wala kang kahit anong sorpresa sa mukha mo. Ito ang unang pagkakataon mong lumabas. At kasama mo pa si Gudao na sobrang nagmamadali. Siyempre, kailangan kong bantayan ka. Hindi man lang tumingin ang iyong ama sa nakabigla ng Changsheng Daoist, na may mahinahong tingin sa iyo. At inabot pa ang kamay para ayusin ang iyong medyo magulong damit. 8. Sa kabila. Ang mga pagkakabuhol sa katawan ng iyong tatay ay naglaho na. Medyo nahihiya siyang kinuskos ang kanyang ulo. Lumapit siya at sumigaw. Ako, katatapos ko lang makipaglaro sa kanya. Hindi pa ako seryoso. Laruan. Tumingin ang iyong tatay sa kanya. Halos nalagay si Yuan sa panganib. Ito ba ay tinatawag na laro? Bumalik ka at magdusa ng parusa. Nang bumagsak ang mukha ng iyong ikatlong tiyuhin. Ngunit hindi siya makapagpahayag ng saloobin. Kailangan lang niyang sumagot na may malungkot na mukha. Kuya, ama at anak, magkapatid. Tatlong tao ang nag-uusap ng mga bagay-bagay na parang walang ibang tao sa paligid. Samantalang tuluyang hindi pinapansin ang Daoist na si Changsheng. Sa mga sandaling ito, matindi ang pagtingin niya sa iyong ama. Sa kanyang malabong mga mata, tanging walang katapusang kawalang pag-asa na lamang ang natira. Diyos ng langit. Ito ay tiyak na isang tunay na. Higit pa sa pinakamataas na antas, ang walang hanggang Diyos ng langit. Sa harap niya, hindi man lang siya maituturing na isang insekto. Tapos na. Lahat ay tapos na. Nais palitan ang aking anak. Sa wakas, natapos na ng iyong ama ang mga gawain sa bahay. At nakatuon na ang kanyang atensyon kay Changsheng Daoist. Ang kanyang mga mata ay nananatiling kalmado. Ngunit sa ilalim ng kalmadong iyon, nakatago ang walang katapusang lamig na kayang magyelo sa buong universo. Sa kanyang titig, si Changsheng Daoist ay parang naramdaman na ang kanyang kaluluwa ay tila magyelo. Paghihiwalay, gusto niyang humingi ng tawad. Gustong ipaliwanag. Ngunit wala siyang masabi. Ayos lang. Mukhang nawawala ng interes ang iyong ama. Sabi niya ng malamig, hindi ba't gusto mong humingi ng walang hanggan? Ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos ng kanyang sinabi, dahan-dahan niyang itinaas ang isang daliri. Patungo kay Changsheng Daoist. Dahan-dahan siyang tumuro. Hindi. Naglabas ng isang sigaw ng lubos na kawalang pag-asa ang Changsheng Daoist. Malinaw niyang naramdaman, sarili at ang walang kamatayang bundok. Ang matibay na ugnayan sa pagitan ng mundong ito at ng langit ng daang, ay unti-unting hinuhugot ng isang di mapigilang puwersa, at pilit na tinatanggal. Ang lakas ng kanyang buhay na naipon sa loob ng ilang epoka. Parang baha na binuksan ang mga sluis. Nangungusap ng sabay-sabay mula sa kanyang katawan. Ang kanyang kakayahan. Muling lumapit sa tuktok ng langit, ang pinakamataas na makapangyarihan. Biglang bumaba ng husto. Sa huli, bumaba hanggang sa puntong mas mababa pa sa isang ordinaryong cultivator. Ang aking lakas. Ang aking buhay. Ang magunang walang hanggang buhay ay napaupo sa lupa. Sa mga mata niyang bulat, tanging walang katapusang katahimikan at kawalang pag-asa ang natira. Ang kanyang mga plano sa loob ng maraming panahon. Maraming taon ng pagsasanay. Sa ilalim ng isang daliri, naging ibon. Plop, hindi na siya makayanan. Nakaluhod sa lupa. Sinasamba mo ang iyong ama at ikaw, na may labis na galak, mawalang galang na Diyos ng langit. Patawarin mo ako, binata. Ang maliit na tao ay hindi nakilala ang dakilang bundok. Nananawagan ako sa Diyos ng langit na magpakita ng awa. Patawarin mo ako sa aking buhay. Dahan-dahan kang lumapit sa kanyang harapan. Tinitingala ka sa kanya. Sa totoo lang, medyo sobra ang plano mo. Pero yung estruktura na ginawa mo, medyo interesting. Hinahawakan mo ang baba mo. Tinitignan ng may interes ang bundok na di mamatay at ang lawa ng buhay. Na parang ikaw ang sentro nito. Pagbabago ng buhay at kapaligiran. Pagbabalik sa sarili. Ang sistemang ito ng sirkulasyon. Bagamat may mga malindaan, ngunit ang pangunahing prinsipyo ay may mga kapakinabangan pa rin. Nang marinig ito, ang taong nakaluhod sa lupa, isang bahagyang pag-asa ang kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi ba? May halaga pa siya. Tatay. Bigla kang lumingon. Tumingin sa iyong tatay. Isang nagniningning na ngiti ang lumitaw sa iyong mukha. Naayos na ba? Isang tagapamahala lang ang kailangan sa mundong ito. Ano pa ang gustong sabihin ng Longsheng Daoren? Nakita mong itinaas ng iyong ama ang isang daliri. Ngunit ito ay hindi inaasahan. Natumama sa iyong noo. Huwag magmadali. Ang kanyang katawan. Bagamat ngayoy wala ng silbi. Pero sa katunayan, ito ay isang likas na buhay na katawan. May likas na kaugnayan sa mga batas ng buhay sa mundong ito. May likas na pagkakaibigan sa mga ito. Itinuro ng tatay mo ang bundok ng kamatayan. Pinagawang isang walang sariling kaisipan na manika ito. Pinagsama niya ito ng tuluyan sa bundok ng kamatayan. Naging Diyos ng bundok na ito. O kaya'y ang espiritu ng mundo. Sa ganitong paraan, maaari niyang ipagpatuloy ang operasyon ng sistemang ito ng siklo ng buhay. Tumutulong sa atin na patuloy na makagawa ng esensya ng buhay. Kailangan natin ng isang tagapag-alaga, di ba? Yuan, ano ang sinabi mo sa akin noon? Oh, tama. Ito ay tinatawag na mahusay na paggamit. Sustainable development. Tumango ka. At nagbigay ng thumbs up sa iyong ama. Ang aking ama ay may anyong Diyos. Ang iyong tatlong tiyuhin sa tabi ay naguguluhan din. Pwede palang ganito. Gawing isang makapangyarihang tao.
na nasa rurok ng kapangyarihan, na tagapag-alaga. Dahil sumasang-ayon ka, Yuaner, kaya't ako'y kikilos na. Sabi ng iyong ama na nakangiti. Muli niyang itinaas ang kamay. Sa gitna ng kanyang palad ay lumitaw ang napakaraming misteryosong simbolo ng daan ng mga Diyos, na naging mga gintong kadena, na agad na pumasok sa gitna ng noo ng Longsheng Daoist. Ang Longsheng Daoist ay nagbigay ng isang sigaw na mas matindi pa kaysa dati. Naramdaman niya, ang kanyang kaluluwa, alaala, lahat ng kanyang mga iniisip, ay unti-unting pinapawi, ng mga gintong simbolo, nawawasak, at muling binubuo. Mas masakit ito kaysa sa direktang paglilinis. Ng 10,000 beses. Sa sandaling ang kanyang huling kamalayan ay tuluyang mawala. Nakikita kanyang nakangiti habang tinitingnan siya. Yung ngiti, sa kanyang mga mata, mas nakakatakot pa kaysa sa pinakadilim na demonyo sa mundo. Kaysa sa kahit anong nakakatakot na bagay. Mabilis, tumigil ang mga sigaw. Muling tumayo ang matandang Taoist na may payat na katawan. Ngunit sa oras na ito, wala nang anumang liwanag sa kanyang mga mata. Tanging isang kawalang saysay at panghihina na lamang ang natira. Humaharap siya sa iyo. Nagmamalasakit na yumuko at bumati. Dapat ang galaw ay parang isang puppet. Magandang araw. Ginoo, Lanan, ayos lang. Tumango ka kung nasisiyahan ka. Isang galaw ng iyong ama. Ang katawan ng puppet ay naging isang sinag ng liwanag. Sumali sa kailaliman ng di namamatay na bundok. Mula ngayon, siya na ang espiritu ng bagay ng bundok na ito. Tagapag-alaga ng mundong ito. Magpakailanpaman. Maglilingkod sa iyo. Matapos mong malutas ang pinakamalaking problema. Mas gumaan din ang pakiramdam ng tatay mo. Humarap siya. Iniikot ang tingin sa buong kontinenteng Swanshan. Sa mga mata niyang parang naglalaman ng pag-iral at pagkalipol ng universo. May isang pilyong ningning. Sige na, Yuan-er. Naiayos na ang maliit na bagay. Susunod na. Oras na para sa seryosong bagay. Habang nagsasalita ang iyong ama, yung walang hanggang kapangyarihan na pagmamay-ari ng langit na Diyos. Wala nang anumang paghihigpit. Biglang sumabog at bumalot sa buong lupa ng Swanshan. Sa ibabaw ng langit, nagbabago ang panahon. Walang liwanag ang araw at buwan. Ang mga pangunahing batas ng buong mundo ay nasa ilalim ng pressure na ito, na naglalabas ng mga daing ng labis na pasanin. Ang pinagmulan ng mundong ito ay pinabilis ng matandang tao sa loob ng maraming panahon at umabot na sa isang kritikal na punto. Parang isang prutas na sobrang hinog, na hindi na dapat iwanan. Malapit nang masira, nakatagilid ang iyong ama. Sabi niya ng walang emosyon. Talagang nakatulong siya sa atin ng malaki. Ipasa mo ang aking utos. Nagsalita siya sa kawalang katiyakan. Agad na umabot ang boses niya sa mga ninuno ng pamilya Gu sa milyong dimensyon. Nagsimula na ang hukbo. Maghanda. Sa mundo ng pagsasanay. Opo. Sa malayong mundo ng mga Diyos. Sa itaas ng Diyos isla ng pamilya Gu. Narinig ang sigaw na parang pagbaha at pagbagsak ng mga bundok. Sa susunod na saglit, sa ibabaw ng langit ng lupa ng Mysterious Island, ang pintuan ng langit ay nagningning ng maliwanag. At tuluyang bumukas. Isang grupo ng mga elite mula sa pamilya Gu, na may malalim na presensya tulad ng dagat, ay parang mga isda sa ilog, na patuloy na lumalabas mula sa pintuan ng langit. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga cultivator ng Heavenly Armored Legion ang dumating. May mga hukbo ng mga Array Master, hukbo ng mga alchemist, pati na rin ang mga Geomancer na nakatutok sa pangangalap ng mga yaman, mga herbalista, 10,000 mga elite ng pamilya Gu. Sa loob lamang ng ilang sandali, ay bumaba na sa mundong ito. Ang kapangyarihang ito, sapat na madaling mawasak ang sinumang hindi mapaparam na pamana sa mundo ng mga Diyos. At ngayon, dumating sila dito, na may isang layunin lamang, ang paglinang sa mundong ito. Diyos ko, ito, anong uri ng kapangyarihan ito? Sa malayong lugar sa labas ng sinaunang libingan ng langit, si Luo Bingyao ay nag-aayos sa larangan ng labanan. Nang makita niya ang hukbong parang mga anghel na bumaba mula sa langit, nabigla siya ng husto. Sa likod niya, nandoon ang matandang Panginoon, si Zhang Cheng, at ang daan-daang libong mga cultivator mula sa rasang tao. Lalo pang nagdulot ng kolektibong katahimikan. Nakita nila, isang grupo ng mga alchemist, na maayos na lumilipad patungo sa iba't ibang panig ng kontinente. Ang mga bandila sa kanilang mga kamay, ay sumasalubong sa hangin, na nagiging mga napakataas na haligi na umaabot sa langit, na tumpak na ipinasok sa mga node ng lupa. Nakikita nila, ang mga tagapag-ukit, na nag-aalay ng pugon, direktang gumagamit ng walang laman bilang materyales, at mga batas bilang panggatong. Nagsisimula silang mag-ukit ng napakalalaking mga kadena ng batas. Ito ay, kung ano ang kanilang ginagawa. Ang boses ng matandang Panginoon ay nanginginig. Nararamdaman nilang parang, naglalagay sila ng mga tanikala sa ating mundo. Nahihirapang nilunok ni Luo Bingyao ang kanyang laway. Ang kanyang mukha ay, nagpakita ng takot. Ang iyong pamilya ay isang napakalakas na kapangyarihan. Ngunit ngayon siya ay nakakaintindi na. Mali siya. Maling-mali. Sila. Hindi sila narito upang sakupin ang mundo. Sila ay parang nag-aalis ng isang masalimuot na aparato, na binabago ang mundong ito, habang unti-unting bumabagsak ang mga watawat. Ang mga batas ay nagiging mga tanikala. Isang malaking ginto na lambat na, binubuo ng napakaraming simbolo ng daan ng mga Diyos, ay nagsimulang dahan-dahang lumitaw sa kalangitan. Mabilis itong magbabalot sa buong Swanshan continent. Ang malaking pader ng paglikha ay nabuo. Ang iyong tatay na si San ay masayang sumigaw. Tumingin ka rin ng may interes. Ito ba ang yaman ng imperyo ng mahabang buhay? Pagsakop sa ibang mundo, nakaayos na ito sa isang pamantayang proseso. Professional. Talagang napaka-professional. Yuan-er, tumingin ka ng mabuti. Ang tahimik na boses ng iyong ama ay umuusbong sa iyong tainga. Susunod,
ay ang pinakamahalagang hakbang. Alisin ang pinagmulan. Habang ang malaking anyo ng paglikha ng mundo ay ganap na nabuo, ang buong Suanshan continent ay tila naipasok sa isang napakalaking malinaw na takip. Yuan-er, ang mundong ito ay iyong premyo. Sa unang pagkakataon na napunta ang ama sa iyong teritoryo, hindi pwedeng walang dala. Lumiko ang kanyang ulo, ngumingiti sa iyo at nagsabi. Pagkatapos nito, nakatitig ang kanyang mata sa malawak na puting lawa sa ibaba. Ang lawa ng buhay at haba ng buhay. Bagaman puno ng dumi, ngunit ang kanyang kakanyahan ay ang pinakapurong pinagmulan ng buhay. Ngayon, para sa ama, gagawin ko ito para sa iyo. Pagsasamahin ang tubig ng lawa upang maging elixir. Pagkatapos ng mga salitang ito, ang liwanag sa kanyang palad ay sumiklab. Ang mga batas ng langit ay naging mga misteryosong simbolo ng daan ng Diyos. Nahulog sa lawa ng haba ng buhay. Nasisisitu. Isang hibla ng nakikitang kulay abong galit ay sa pilitang inalis. Ganap na nilinis. Ang orihinal na puti ng gatas na tubig ng lawa ay nagsimulang maging malinaw at maliwanag. Sa huli ay naging isang lawa ng kumikislap na liwanag, na tila gawa sa mga natunaw na hiyas na banal. Ito ang sapa ng buhay. Ipinaliwanag ng iyong ama ng banayad. Isang patak ay kayang magpabalik ng sigla sa mga malakas. Mula ngayon, ang lawa na ito ay magsisilbing pundasyon ng iyong magiging panloob na mundo. Tumingin ka sa harap sa lawa ng buhay na napakaganda. Nakatitig na ang mga mata. Salamat, Itay. Ito ay simula pa lamang. Ngumiti ang iyong ama. Ang tingin ay bumaling muli sa matayog na bundok ng di mamatay. Ang bundok na ito ay magandang materyales para sa paglikha ng armas. Tama lang. Kulang ka pa ng isang tahanan na madadala mo. Para sa ama, ito ay magiging isang palasyo na maglalakbay. Ibigay ito sa iyo. Sabi niya. Itinuro niya ito na parang espada. Isang hiwa sa hangin. Saying. Ang buong napakalaking bulubundukin ng mga di mamatay. Sa sobrang lakas ng suntok na ito, matinding hinila mula sa lupa. Nang husto, rumbling, buong bundok ng walang kamatayang. Kasama ang napakalaking enerhiya ng lupa. Dahan-dahang umaangat mula sa lupa. Refine. Ang iyong ama ay naglalagay ng mga kamay sa isang anyo. Walang katapusang apoy ng Diyos ang sumabog, na bumabalot sa buong bundok ng mga immortal. Sa ilalim ng pag-aapoy ng Diyos, ang napakalaking bundok ng mga immortal ay mabilis na lumiit. Sa huli ay naging kasing laki lamang ng isang palad. Naganap na malinaw at makintab. Na tila inukit mula sa jade na isang masining na modelo ng bundok. Nakatutok sa harap mo. Ito ang di mamatay na palasyo. Isa itong napakahalagang yaman. Sapat na depensa upang tumagal laban sa isang malakas na makapangyarihang Diyos. Ibinigay ng iyong ama ang palasyong ito sa iyo. Tinanggap mo ang maganda nitong palasyo. Nasisiyahan ka na sa loob ng puso. Salamat, Itay. Salamat, Itay. Sobrang bait mo sa akin, Itay. Ang mga ito ay mga regalo lamang. Ngumiti si Itay. Malaking pagsasama ng mundo. Simulan. Isang utos. Sabay-sabay na umuugong ang walang katapusang mga bandila sa buong kontinente. Ang Suanshan continent ay nagsimulang magpatingkad ng labis. Ang lupa ay nahahati. Ang karagatan ay nag-i-evaporate. Ang langit ay bumabagsak. Para sa mga natitirang nilalang sa mundong ito, ito ay tiyak na isang nakabibiglang pagbabago. Huwag magpanik. Huwag magpanik. Si Lu Bingyao ay sumigaw sa naguguluhang tao. Ito ay ang anak ng Ginoo na nagpapakita ng walang kapantay na kapangyarihan upang muling hubugin ang ating mundo, kahit na hindi niya alam ang tiyak na nangyayari. Ngunit sa oras na ito, napakahalaga na mapanatili ang katahimikan ng isip. Nais naming tunawin ang buong mundo. Nagtatanong ka ng may pagkamausisa. Tama. Maingat na ipinaliwanag ng iyong ama. Isang mundo, ang pinakamahalaga, ay ang pinagmulan ng mundo nito. Ito ay parang bunga ng isang malaking puno. Ang kailangan nating gawin ngayon, kailangan lang na mahinog na prutas, ay tuluyang anihin. Kapag naani na ang prutas, hindi ba't matutuyot na ang punong ito? Tuyot na. Tumawa ang tatay mo. Para sa aming pamilya, walang talagang tuyot. Kapag naalis na ang pinagmulan, ang mga labi ng mundong ito, ay personal na hahawakan ng aming ninuno. At dadalhin ito pabalik sa kaharian ng mga Diyos. At isasama sa aming ancestral na isla ng pamilya Diyo. Tungkol sa mga nilalang na ito, para sa kanila, ito ay isang mas magandang kapaligiran para mabuhay. Sa itaas ng kalangitan, ang gintong malaking lambat ay humigpit na ng husto. Ang buong Suanshan kontinente ay parang isang higanteng kokoon na mahigpit na nakabalot ng gintong sinulid. Tumigil. Isang salita mula sa bibig ng iyong ama. Ang lumabas. Bumuhos. Buong mundo. Nagbigay ng huling tunog. Ganap na bumagsak ang lupa. Ganap na sumingaw ang karagatan. Bumagsak ang langit. Lahat ng material ay nawasak sa ilalim ng kapangyarihan ng malaking anyo ng paglikha. Na nawasak, nakakompress, nakarefine. Isang daloy ng enerhiya na purong-puro sa sukdulan. Na walang kapantay na umaagos patungo sa gitna ng kontinente. Sa malayo, sina Lu Bingyao at ang iba pa ay tuluyang namangha. Ang kanilang mundo ay nasa kanilang harapan. Naganap na na-reform. Lalabas na. Itigil mo na ang iyong mapanlikhang pag-isip. Maging seryoso ka na. Sa wakas, isang bagay na kasing laki ng ulo ng tao, na may kulay na magulo, na ang ibabaw ay kumikilos na parang bilyon-bilyong batas ng Diyos. Parang isang kristal na patuloy na kumikilos, parang isang puso na humihina. Mula sa mga guho ng mundo na nagkawasak. Dahan-dahang umaangat. Pinagmulan ng mundo. Ito ang pinagsama-samang enerhiya ng lupa ng misteryo sa loob ng ilang epoka. Na pinatamis ng walang hanggang tagapagturo ng mahabang panahon. Na ginagamit bilang esensya para makalampas sa kalagayan ng Diyos ng langit. Magandang bagay. Kahit ang iyong tatay na ganitong makapangyarihang tao, ay hindi nakapagpigil na humanga. Sa orihinal na pinagmulan ng mundo. Kunin mo. Ngunit ang iyong ama ay tila kalmado.
Isang simpleng galaw lamang ng kanyang kamay. At ang orihinal na pinagmulan ng mundo ay maayos na lumipad sa kanyang kamay. Hawak-hawak niya ang orihinal na pinagmulan ng mundo. Parang hawak ang isang ordinaryong hiyas. Diretsong humarap. Ibinibigay sa'yo. Yuan ang iyong premyo. Ang kanyang tono. Kasing simple ng sinasabi na, "Anak, regalo para sa'yo." Tinitignan mo ang pinagmulan ng mundo na bahagyang pumipintig sa harap mo. Pumikit ito. Ipinatong mo ang kamay mo. Maingat na tinanggap ito. Mainit at malambot sa kamay. Mabigat. Parang nagdadala ng isang buong mundo. Ang bagay na ito ay may napakalaking enerhiya. Talagang namangha ka. Iyan ay likas. Sabi ng iyong ama. Ang halaga nito ay hindi mas mababa sa isang mahalagang bagay. Napakamahalaga ng bagay na ito. Naisip mo na ba? Ibabalik na lang natin ang pinagmulan ng mundo. Hindi ba sinabi mo na makakatulong ito sa iyo na makamit ang tunay na santong estado? Mas maganda kung itatabi mo na lang ito. Gusto mong maging mas malakas ang tatay mo. Lakas na niya. Ikaw na isang anak ng isang Diyos na pangalawa. Para mas maging masaya at stable. Ito ay tinatawag na pamumuhunan. Nung narinig ng tatay mo ang sinabi mo, una siyang nagulat. Pagkatapos, sa malalim na mga mata niya na parang kalangitan sa gabi, nagmumula ang walang hanggang kasiyahan at pagmamalaki. Hindi niya agad inabutan. At iniunat ang kamay. Malakas na pinagsaluhan ng iyong balikat. Mabait na bata. Hindi ka nag-iisa. Alam mo na ang pakiramdam ng ama. Mainit ang kanyang puso. Tanggapin mo na lang. Muli mong inabot ang pinagmulan. Kakaumpisa ko lang sa pagsasanay. Sayang naman ang ganitong magandang bagay. Ginamit mo na. Magkakaroon tayo ng isang tunay na Diyos sa pamilya natin. Iyan ang pinakamagandang balita. Tinitignan ka ng iyong ama sa iyong tapat na mga mata. Nadama niya sa kanyang puso. Ngunit umiling pa rin siya. Yuan ang iyong damdamin. Tinatanggap ng ama ko. Pero ang pinagmulan na ito, kailangan mong tanggapin. Inilayo niya ang iyong kamay. Naging seryoso ang kanyang mukha. Ito ang mundong iyong nadiskubre. Ayon sa mga tuntunin ng pamilya, talagang para sa iyo ito. Pangalawa, nais ng ama na makalagpas. Hindi sapat ang isang piraso ng pinagmulan ng mundo. Ngunit hindi ako kikilos ng mag-isa. Sa tamang pagkakataon, mararamdaman ko ang isang piraso ng pagkakataon. Susubukan kong makalagpas. At ikaw, ay iba. Ang tingin ng iyong ama ay naging napakamainit. Ikaw ay isang walang hanggan na katawan. Ang iyong hinaharap ay nakatakdang lampasan ang iyong ama. Ang pinagmulan ng mundong ito ay magiging pinakamahalaga sa iyong paglalakbay patungo sa pinakamataas na daan ng Diyos. Na ito, pinakamalakas na batayan. Ang kailangan mong gawin ngayon, hindi ang isipin kung paano makakabawi ang iyong ama, kundi ang isipin kung paano ka magiging mas malakas. Tanging kapag ikaw ay naging sapat na malakas, doon mo matutulungan ang iyong ama. Para sa buong pamilya, ang pinakamagandang gantimpala, ang mga salita na nagpapainit ng iyong puso. Nakikita mo ang mata ng ama na puno ng pag-asa. Alam mong hindi na tama pang tumanggi. CJ, tatay, naiintindihan ko na. Tumango ka ng mariin. Hindi ka na nag-atubili. Ipinapasok ang pinagmulan ng mundo sa iyong imbakan na singsing. Sumpa mo sa iyong sarili. Hindi mo bibiglin ang inaasahan ng iyong ama. Nang makita niyang tinanggap mo ang pinagmulan, ngumiti ang iyong ama ng may kasiyahan. Lumiko siya. Tumingin sa mga labi ng Swanshan continent na ganap ng naging mga guho. Sige na. Nakuha na ang mga prutas. Ngayon, kailangan din dalhin ang bahaging ito. Ama, may silbi pa ito. Nagtanong ka ng may pagkamausisa. Siyempre, may silbi ito. Nakatagilid ang iyong ama, na may ekspresyon ng pagtuturo. Mga labi ng mataas na mundo ng Swanshan. Matapos maalis ang pinagmulan, ay naglalaman pa rin ng napakaraming material at enerhiya. Habang tinitingnan mo ito bilang isang bunton ng guho. Ngunit sa mata ng aming ninuno, ito ang pinakamainam na materyales para sa pundasyon. Itinuro ng iyong ama ang direksyon patungo sa kaharian ng mga Diyos. Ang aming lupain, ang banal na isla ng mga Diyo. Hindi nagbabago. Sa bawat pagsalakay sa labas, nagsasama-sama kami ng isang mundo. Ito ay isang pagkakataon para sa pagpapalawak at pag-upgrade ng aming lupain. Ang pinakamahalaga ay, huminto siya sandali. Nagpakita ng isang lihim na ngiti sa mukha niya. Sa mundong ito, sa huli, ikaw ang nakadiskubre nito. At isinalo ito sa pinagmulan. Pagkatapos nito, ang bagong sakop na teritoryo. Ihahatid ito sa iyong pangalan. Bilang iyong pribadong teritoryo. Nang matapos kang makinig, biglang lumiwanag ang iyong mga mata. Sobrang marangyan ito. Hindi pinansin ng iyong ama ang iyong pagkabigla. Sa harap ng mga pintuan ng langit na nakatayo pa rin sa kawalang hanggan. Nagpadala ng mensahe sa isip. Pakiusap, lumabas ang aming matandang guro. Lanan, isang matanda at makapangyarihang tinig. Ang dahan-dahang umabot mula sa pintuan ng mga Diyos. Sa susunod na sandali, isang puwersa na nagpapauga sa buong walang hanggan, na nagpapasuko sa lahat ng daan sa kanyang makapangyarihang presensya, ay bumaba. Isang kamay na binubuo ng purong liwanag ng Diyos. Napakalaki na hindi kayang ilarawan ng salita. Dahan-dahang sumilip mula sa langit na pintuang ng Diyos. Yung kamay, sobrang laki. Parang kayang buhatin ang isang kalawakan gamit lang ang isang kamay. Isang kamay ang hawak ang isang kalangitan. Naglabas na ang ama. Nang makita ng iyong tatay na si San ang malaking kamay. Nanginig siya. At agad na lumuhod sa isang tuhod. Ang hukbo ng Chenje sa likuran niya. At ang mga bagong dating na hukbo ng pamilya Du ay sabay-sabay na lumuhod. Bilang paggalang sa aming ninuno. Mula sa malayo, sina Lo Binyaw at iba pa. Nang makita ang malaking kamay na yon, nawala na ang kakayahang mag-isip. Kung sasabihin na ang kapangyarihan ng iyong ama, ang Diyos ng langit, ay nagbigay sa kanila ng takot na parang dagat. Kung gayon, ang presensya ng malaking kamay na ito ay isang ganap na uri ng pagsasakal sa antas. Ito ang
Tunay na Diyos. Si Luo Bingyao ay nagmumuni-muni ng walang pag-asa. Tumingin siya sa pamilyar ngunit estrangherong malaking kamay. Nalabis na nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Ito na ba ang kapangyarihan ng tunay na Diyos ng mundong ito? Napakalakas na hindi maisip. Habang lahat ay naguguluhan, ang malaking kamay ng Diyos ay gumalaw. Ito ay kumilos sa isang tila mabagal. Ngunit talagang napakabilis na bilis. Patungo sa mga piraso ng Swanshan Continent. Dahan-dahang humahawak. Maraming mga kadena ng batas. Nag-uunat mula sa 5 daliri ng dambuhalang kamay. Parang isang malaking net na sumasaklaw sa lahat ng pira-pirasong kontinente. Eksaktong nakapaligid dito. Tapos na. Habang muling umaalingaw-ngaw ang matanda nating ninuno. Rumble. Ang mga labi ng buong Swanshan Continent. Sa sandaling ito, tila nahihirapan sa isang puwersang hindi matutol. Nagsimula silang magtipon patungo sa palad ng malaking kamay ng Diyos. Habang nagtitipon sila, patuloy silang nagbanggaan at nagsanib. Sa huli, lahat ng piraso ng kontinente ay muling nagsama-sama. Naging isang buo at napakalaking lupa. Matapos gawin ang lahat ng ito, yung dambuhalang kamay ng diwata ay niyayakap ang malaking lupa. Dahan-dahang, patungo sa direksyon ng langit na pinto. Dinala pabalik. Ang eksenang ito, ganap na nagpasakop kay Luo Bingyao at sa iba pa. Pagsakop, pagpapanday, pagsasama-sama. Ito ang pinakamataas na kapangyarihang humawak sa buhay at kamatayan ng isang mundo. Ginoo. Tinitigan ni Luo Bingyao ang malayo, kalmado ang mukha. Parang sanay ka na sa lahat ng ito. Wala nang ibang iniisip sa puso mo. Tanging paggalang lamang ang natitira. At isang uri ng karangalan na nagmumula sa kaibuturan ng kaluluwa. Hindi mo alam ang kanyang iniisip. Ngayon ay abala ka sa pakikipag-usap sa tatay mo. Yung lolo mo, talagang kahanga-hanga. Pag nakarating ka na sa antas ni lolo, magagawa mo rin. Sabi ng tatay mo habang nakangiti. Punong-puno ng pagmamalaki ang tono. Mabilis. Ang malaking kamay ng Diyos ay humahawak sa mga labi ng Swanshan Continent. Natuluyang nawala sa likod ng Heavenly Gate. Sige na, tapos na ang mga bagay dito. Lumiko ang iyong ama. Patungo sa mga sundalo ng Guna nasa estado ng pagkabigla. At nagbigay ng huling utos. Lahat ng mga legions dapat umalis ng paunti-unti. Mga manggagamot ay manatili. Ay organisa ang lahat ng mga natitirang kapaki-pakinabang na bagay sa mundong ito. Nang walang iwanan, walang labis, walang kulang. Sundin ang utos. Isang malaking pagsasaayos. Ang nagsimula. Tumingin ka sa mga kamag-anak na nagtatrabaho ng mahusay. Napapansin mong kumikilos ang labi. Tatay, sa ating pamilya, parang medyo sobra na. Ang pagiging matipid. Ito ay hindi nasasayang. Tama ang tatay ko na seryosong nagsasabi. Ang tagumpay ng pamilya namin sa negosyo ay dahil sa magandang tradisyon ng pagtitipid at pagtutulungan. Akala mo ba para saan ang malaking aray ng proteksyon sa mga buhay na ito? Siyempre, dahil magagamit din ang mga buhay na ito sa hinaharap para sa pamilya namin. Sayang kung mawawala sila. Tumingin ka sa mga nagbubuhos ng lakas na nagdadala ng mga resources para sa pamilya namin. Hindi ko maiiwasang kumurap ang aking mga labi. Ang pagiging maingat sa emosyon ay namamana sa pamilya. Sige na, tapos na ang usapan dito. Dapat na tayong umuwi. Nakatitig ang iyong ama sa hukbong nagsisimula ng maayos na umatras sa ibaba. Nakangiti siyang tumango. Yuan sumakay ka na sa karwahe. Pupunta ako upang makipag-usap ng kaunti. CJ, ama, tumango ka. Lumiko ka at maghanda ng umakyat sa karwahe ng dragon. Sa mga sandaling iyon, isang anino ang mabilis na lumipad mula sa ibaba. Kakatapos lang ayusin ni Luo Bingyao ang mga gawain sa paglipat. Sa mga sandaling ito, nakasuot na siya ng malinis na simpleng mahabang damit, na nagbigay sa kanya ng higit na kaakit-akit at natatanging alindog. Ginoo, pakiusap, huminto ka. Nag-ipon siya ng lakas ng loob, at humarang sa iyong harapan. Lanan, mayroon pang bagay. Huminto ka. Tumingin sa kanya ng may pagkamangha. Ginoo, may isang bagay na hinihiling si Bingyao. Malalim na humina si Luo Bingyao. Tumingin sa iyo ng may matinding titi. Ang Swanshan Continent ngayon ay puno ng mga suliranin. Sa tulong lamang ni Bingyao, takot ako na mahihirapan tayong maibalik ang kaayusan sa maikling panahon. Kaya nga, nakiusap si Bingyao sa Ginoo na sana ay makapag-iwan ng ilang tao upang tulungan ako, sabi ni Luo Bingyao, at malalim na yumuko. Alam niyang medyo maraming hinihingi ito, pero wala siyang magagawa. Mag-isip ka ng ilang segundo. Kumuha mula sa magic ring ng isang braso ang laki na bronze na kompas. Ibinato sa kanya. Ito ang mini teleportation array na ginawa ng pamilya namin. Nakaset up na ang mga coordinate ng pamilya sa Diyos na isla. Maaari mo itong i-activate. Sa hinaharap, bawat panahon, kailangan mong ibigay sa akin ang 3% ng mga yaman ng mundong ito bilang buwis. Bilang bayad sa pamamahala. Siyempre, kung makatagpo ka ng problema na hindi mo kayang lutasin, maaari mo ring humingi ng tulong sa akin sa pamamagitan ng portal na ito. Tungkol sa mga tao, naisip mo na, lumiko ka at tinawag ang iyong tiyuhin na malapit sa iyo. Tiyuhin, Yuan anong nangyari? Sa hukbo ng change, tulungan mo akong pumili ng 100 tao na may antas sa banal na dako. Na manatili, tulungan ang Emperatrice Lo na ito, na panatilihin ang kaayusan. 100 banal na dako. Nagtaka ang iyong tiyuhin. Agad na nagwagayway ng kamay. Maliit na bagay lang. Bibigyan kita ng 1 pinuno, at dagdagan ng 100 kapitan. Tiyak na maayos na maipapamahala mo ang lugar na ito. Sagradong lugar. Bilang kapitan, 1 pinuno. Ano na namang kalagayan ito? Si Luo Bingyao ay nakanganga sa teleportation array na hawak niya. Nakikinig sa usapan niyo. Pakiramdam ko parang nagsusumpong na naman ang utak ko. Sige na, ganito na lang. Nag-wave siya ng kamay.
Parang nagpaalam sa isang masipag na alipin. Magsumite ng mga yaman sa tamang oras mula ngayon. Huwag mo lang akong bigyan ng problema. Sabi na. Agad kang umalis na walang lingon sa likod at sumakay sa 9 Dragons Agarwood carriage. Ang malaking Gu family army ay parang alon na maayos na umatras sa loob ng malaking Heavenly Immortal Gate. Mabilis na. Ang pirasong kaguluhan at kawalang katiyakan na ito ay natira na lamang sina Luo Bingyao at ang grupo ng mga tagasunod ng Gu na masigasig na nagdadala ng mga bagay sa likod mo. Si Luo Bingyao ay nakatayo ng walang kibo sa kanyang pwesto. Tumingin sa unti-unting nagsasara na pintuan ng langit at muling tumingin sa mabigat na tanso na kumpa sa kanyang kamay na may halo-halong damdamin sa kanyang puso. Mahal na hari, kami, tunay nga bang nailigtas na tayo? Ang matandang Panginoon ay dahan-dahang lumapit sa kanya, nanginginig. Lanan, umatras si Luo Bingyao at matatag na nagtango. Sa kanyang magagandang mata ng phoenix, muling nagniningning ang di makakalimutang liwanag. Hindi lang tayo nailigtas. At saka, isang ganap na bagong panahon, ang malapit nang dumating. Mahigpit niyang hinawakan ang teleportation array. Parang hawak niya ang hinaharap ng buong mundo. Ipasa ang aking utos. Malalim na huminga si Luo Bingyao. Ang boses ay nagbalik ng otoridad at determinasyon ng Emperatrice. Lahat ng mga cultivator, agad na ayusin ang mga nakamit. Ay ayos ang mga nasugatan. Pakalmahin ang mga tao. Pagkatapos ng 3 araw, nais kong muling itayo ang Imperial City sa ibabaw ng mga guho ng Luoyang. Sa ibabaw ng mga guho ng Luoyang, ipahayag sa buong mundo, sa kontinente ng Xuantian, pinangangalagaan si Gongzi Guyuan bilang pangunahin. Ang kanyang tingin ay dumaan sa kawalan. Parang nararamdaman niya ang di mabilang na mga mata sa paligid na hindi bumababa sa antas ng madilim na pinuno. Dahil alam niya ng bahagya sa loob niya. Dito ay teritoryo ng Gu pamilya. At ang mga mata na ito, ay kabilang din sa mga mundo at kalawakan na nasa ilalim ng kontrol ng Gu pamilya. Gu pamilya, sa mundong ito ng mga Diyos, gaano nga ba kalakas? Diyos na rehiyon, walang hanggan at malawak. Sa araw na ito, lahat ng walang kamatayang pamana sa buong Diyos na rehiyon, parang may naramdaman. Sabay-sabay na tumingin sa direksyon ng pulo ng pamilya Gu. Sa itaas ng Gujia Shendao, sa loob ng pintuan ng langit na bukas na ng mahigit 10 araw. Isang sunod-sunod na mga dambuhalang barko, na naglalabas ng nakakatakot na aura, na nahawahan ng mga batas ng ibang mundo, ay dahan-dahang lumalabas. Ito ay ang hukbo ng Gujia. Bumalik na. Ang nakakatakot na aura. Itong hukbo, mas malakas kaysa nung pumunta tayo. Noong nakaraan, sa baybayin ng East Sea, ang Dragon Emperor ng puno ng nuno, hindi mapigilan ang paghihinalo. Tingnan mo na agad. Ano iyon? Habang lahat ay nagalak sa tagumpay ng hukbong pangkawang gawa, isang sigaw ang umalingaw mula sa guhong siyan. Makikita sa loob ng langit na pintuan, isang napakaliwanag na sinag ng engkanto. Isang dambuhalang kamay na hindi maipaliwanag. Dahan-dahang umusli. Sa palad ng dambuhalang kamay, nakahawak pa ng isang malaking piraso, ng napakalaking lupain. Iyon ay, ang pinagmula ng isang mundo, ang mga labi nito. Diyos ko, si Gujea, ay muling nakakuha ng isang malaking mundo. Ang kamay na ito, yung matandang ninuno ng pamilya Gu, ay personal pang lumaban. Sa oras na yon, lahat ng walang hanggang puwersa sa buong sangkatauhan ay nagulat. Akala nila na ang ekspedisyon ng pamilya Gu ay magiging matagumpay. Ngunit hindi nila inasahan na ang kanilang makukuha ay magiging ganito kalaki. Diretso tayong magdala ng isang mundo. Sobrang lakas nito. Hindi dapat maliitin ang pamilya Gu. Sa loob ng pugad ng mga dragon, ang emperador ng dragon ay bumubulong. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabiglaan. Bahagyang nakikitang inggit. Sila ay lahi ng dragon. Minsan na rin kaming nakipaglaban sa ibang mundo. Pero ang pinakamataas na nakuha namin ay ilang resources lang. Katulad ng pamilya Gu. Yung direktang kunin ang buong mundo. Hindi pa nila maisip na gawin yon. Ibigay mo ang utos ko. Huminga ng malalim ang Dragon Emperor. Napakalalim ng kanyang tinig. Mula ngayon, lahat ng miyembro ng aking lahi ng dragon, kapag nakatagpo ng sinuman mula sa pamilya Gu, ay dapat umiwas. At walang dapat na hidwaan. Bukod dito, maghanda ng isang magandang regalo. Sabihin mo lang, maligayang pagbawi ni Gujia. Parehong eksena, nangyayari rin sa mga pangunahing di mamatay na pamana sa langit. Ang mga nilalang na karaniwan ay mataas ang tingin. Sa oras na ito, walang exception. Lahat ay pinili ang pag-ina. At bilang pangunahin, sa ibabaw ng Gujia Divine Island. Ngunit sa sandaling ito, isang masayang karagatan. Nanalo tayo. Hahaha, alam ko na. Ako'y lumaban para sa pamilya. Palaging tagumpay ang dala. Sigawan, hiyawan, pinaranas din si buong Diyos ang pulo. At nang ang kanilang mga mata. Sa huli ay nagtutungo sa sasakyan na pinapatakbo ng siyam na tunay na dragon, na napakagandang carriages na gawa sa agarwood. Lahat ng mata ay nagiging puno ng paghanga at pagkagiliw. Sa paunang paghahanda at pagpapalakas ni Gulintian, alam nilang lahat